Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2341 habang ikaw ay nabubuhay. 2341 huminga ng malalim si Yefan at sinabi, hanggat maaari kang mabuhay, huwag mo akong hayaang maging isang bastard, isang bastardo, isang hayop. Hindi ako magsisisi. Inaamin ko na nagsinungaling ako sa iyo, ngunit ito ay pagkatapos kong timbangin ito ng paulit-ulit. Ang pinakamalamang na desisyon na magtagumpay. Nabulunan si Su Qingzhou, alam mo. Hindi siya ako, hindi niya nakikita na nagsisinungaling ka sa kanya. Pero alam mo ba na lahat ng alaala niya, lahat ng nararamdaman niya, nararamdaman ko na ngayon. Galit na galit ako sa iyo ngayon, pero mahal na mahal kita. Malapit na akong mag-collapse, alam mo ba? Hinawakan ni Yefan ang babae sa kanyang mga bisig, ayos lang, may oras tayo. Unti-unti kong babayaran ang lahat ng ito. Sa paglipas ng panahon, unti-unti itong gagaling, hanggat nabubuhay ka ng maayos. Magiging maayos ang lahat. Ang ibang mga babae sa gilid ay nalilito na. Ano ba ang nangyayari? Tumingin si Xiao Ziner sa iba pang mga kapatid na babae. Baka sinasadya ng asawa ko. Tanong ni Ning Zimo. Mapait na ngumiti si Chu Yunyao, hindi mo ba naiintindihan, kung gusto mong mabuhay si Su Qingzhou, dapat mong hayaan ang kamalayan ng prinsesa na piliin na sumuko. Kung hindi, kung ang prinsesa ay hindi umiinom ng gamot o hindi makikipagtulungan sa paggamot, kung gayon siya ay palaging hihigpitan ng Ganggang Divine Pearl, at maaaring bigla siyang mamatay anumang oras. Sa pagbabalik lamang ni Su Qingzhou maaari siyang gumaling at makontrol ang Ganggang Divine Pearl. Siyempre, ito rin ang nagpapabiye kay Wu Yehaoyu at binitawan si Su Qingzhou. Oo, ang pinakaligtas na paraan. Ngunit hindi ko talaga maintindihan kung paano masisira ng taong ito ang kanyang dantian, ikalat ang kanyang espiritual na katawan, at mayroon pa ring cultivation base, kaya makatwiran na hindi magkakamali si Wu Yelongyu. Binitawan ni Yefan si Su Qingzhou sa sandaling ito at tumingin muli kay Chu Yunyao. Oo naman, nakikita pa rin ni Chu Yunyao ang ilan sa kanyang mga iniisip. I'll explain to you later. Ang away na nangyari dito kanina ay malamang na maakit ang ilang mga tao. Lahat, bumalik muna sa ring, at pag-uusapan natin ito sa ibang lugar. Nang marinig ito ng mga babae, wala silang ibang pagpipilian kundi ang pumasok sa ring. Hindi alam ni Zhu Laoliu kung saan siya nagpunta, at walang pakialam si Yefan. Gusto ng lalaking ito na iligtas ang kanyang anak na babae, at ang kanyang kalikasan ay hindi mukhang masama. Maya-maya, lalabas na siya. Umiwas si Yefan, mabilis na umalis sa compound, lumipat sa isang bakanteng patio sa imperial na lungsod, at pinalabas muli ang mga babae. Ito ay isang sandali lamang ng pagsisikap, at lahat ng mga batang babae ay may pulang mata. Brother Yefan, masasabi mo na, curious na sabi ni Wu Yesho. Ngumiti si Yefan at sinabi, wala lang. Ang paraan ko ng paghubog ng espiritu ay iba sa pangkalahatan. Si Dantian ay napinsala sa isang tiyak na tagal ng panahon, at isang tiyak na dami ng espiritong katawan ang nakakalat. Kahit na masasaktan ako ng husto. Ngunit hindi ako makakasakit ng lahat. Umaasa siya sa triple disintegration at dugo ng dragon, kung tutuusin, hanggat hindi pa tuluyang nawasak ang Dantian, maaari itong gumaling sa takdang panahon. Sa pagkakataong ito, nawasak niya ang sarili na mas madaling kontrolin. Ang pangunahing punto ay mayroon siyang napakaraming espiritual na katawan, at maaari siyang magwatak-watak ng mahabang panahon sa pamamagitan lamang ng pagpapakalat, hindi tulad ng ibang mga monghe, na nagpapakalat ng isa at nawawala. Siya ay nakakalat ng 12-dosenang mga espiritong katawan ngayon lamang. Bagamat hindi maliit ang pagkatalo, hindi ito masyadong makakaapekto sa kanyang combat power. Siyempre, kung hindi naka-recover si Su Qingzhou at hindi binitawan ni Wu Yelongyu ang babae, baka mas lalo siyang nawala. Sa tingin mo ba ay kukunin ng lalaking ito ang buhay ng lahat para sa akin? Maaari lamang magsinungaling sa iyong mga hanggal na babae. Pinunasan ni Su Qingzhou ang kanyang mga luha at malamig na ngumuso. Hoy, Xiao Shu, hindi mo kami matatawag na tanga sa sandaling mabawi mo ang iyong memorya. Gusto mo bang maging mabisyo? Kinaikit ni Ling Yue ang kanyang mga mata. Umubo ng awkward si Yefan, hindi iyan ang sinabi ko. Nakipagsapalaran din ako. Oo, napakasama ng asawa ko ngayon lang, mahina ang buong tao, at masakit tingnan. Kung nasira si Dantian, masakit kahit anong mangyari, mahinang sabi ni Nianro. Naantig si Yefan, ang isang Jiao ay nagmamalasakit pa rin. Jiao, hindi mo ba naiintindihan? Ito ay dahil sa sinasadya niyang ipamukas sa kanyang sarili na hindi siya makahawak, para makapagpahinga si Wu Yelongyu. Sa ganitong paraan lang bibitawan ng lalaking iyon si Qingzhou sa lalong madaling panahon. Maaari siyang gumawa ng sarili niyang pag-aayuno anumang oras. Nakabalik na. Galit na sinabi ni Xiao Ziner, napapasok mo kaming lahat. Damn it. Ngumisi si Yefan at sinabing, sa totoo lang, hindi mo ako masisisi. Bagamat may tiwala ako sa aking kapangyarihan sa pakikipaglaban, sina Ye Guangxing at Wu Yehaoyu ay mayroon ding maraming gamo-gamo. Kung wala man, hindi ko naisip ang kalokohang bata at inanabutil na ito.
Sa una, kung hindi mabawi ng aking asawa ang kanyang memorya, maaari kong ipagpaliban ito ng ilang sandali, at dahan-daang maghanap ng paraan upang maunawaan ang prinsesa, o maghintay hanggang sa maunawaan niya. Ngunit ngayon na mayroon akong anak at nanay na butil, hindi ko ito kaladkarin. Mayroon lamang itong mas kapana-panabik na paraan upang magising ang alaala hanggat maaari. Malamig na ngumuso si Su Qingzhou, at hinayaan mo akong mahuli sa maulap na gabi. Sinadya ito ni Long Yu, tama ba? Dahil alam mo, hindi niya ako kayang patayin. Kung mamatay man ako, wala itong may dudulot sa kanya. Siguradong banta ka sa buhay ko. At hindi kanya mapipilit. Pagpapakamatay, dahil ito ay isang kondisyon na hindi maaaring pag-usapan. Ang pinakamalamang na bagay ay hayaan kang iwanan ang iyong cultivation base, putulin ang ilang mga kamay at paa, o makipaglaban sa iba pang malalakas na tao. Para sa iyo, self-abolished cultivation base ito ay isang plano mula sa simula. Nung nahuli lang ako at nagpakita siya, malalaman mo na ang trump card niya at kung paano haharapin ang mga butil sa katawan ko, di ba? Napakamot si Ye Fan sa kanyang ulo, wala rin akong magagawa, ikaw ay hindi ko makontrol ang mga butil sa aking katawan, at walang silbi ang pag-inom ng gamot. Kung hindi ka gagawa ng mga delikadong galaw, pilit kitang babantayan. Kahit na hindi ka mahuli. Hindi kita mailigtas. Ikaw. Kailangan mong humanap ng paraan para magising ka, o malaman kung paano kunin ang mga butil. Pero, Hubby, paano mo malalaman na hanggat nawala ng malay ang prinsesa, tiyak na madyay gising si Qingzhou? Curious na tanong ni Ning Zimo. Nagkibit balikat si Ye Fan, ang kalahati nito ay Meng, kailangan kong makipagsapalaran para makaligtas sa mahinang niebe. Ang kalahati rin ay dahil madalas na pinag-uusapan ng prinsesa ang tungkol sa mga panaginip kamakailan, at ang mga alaala sa lupa ay napakalinaw. Paminsan-minsan ay nagpapakita rin ito ng kilos ng Qingzhou noon, kaya naramdaman ko na talagang may nawawalang layer ng window paper. Wala akong pakialam, hindi ka pa rin mapapatawad ng prinsesa, galit din si Su Qingzhou sa iyo. Malamig na sabi ni Su Qingzhou. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, okay lang, kaya mo akong kamuhian hanggat gusto mo, ang susi ay kaya mo bang kontrolin ang mga butil ngayon? Oo, Xiaoshu, sabay nating i-boycott ang masamang tao na ito, mahalaga ang sarili mong kalusugan, sabi ni Ling Yue. Napabuntong hininga si Su Qingzhou, tinawag ang wordless heavenly book, at sinabi, ang aking wordless heavenly book ay maaaring baligtarin ang yin at yang. Ang butil na ito ay sobrang yin, at kailangan ko lang gawin yang ang bahagi ng enerhiya nito, at hindi ako sasaktan nito. Ang butil na ito, dahan-dahan kong aayusin, magiging bahagi ito ng sarili kong paglilinang. Ibinigay sa akin ni Ye Guangxing ang Ye Gelo, na ito, gusto ko ito, angkop ito para sa paglilinang ng linyang Xuanming. Nakahinga si Ye Fan. Sa isang hininga, alam niya na hanggat magising si Su Qingzhou at mahanap ang wordless heavenly book, tiyak na makokontrol niya ang mga butil. Asawa, naalala mo ba ang nangyari pagkatapos ng parusa? Paano nakapasok ang libro sa iyong katawan? Bakit hindi mo mahanap kanina? Tanong ni Ye Fan. Sumimangot si Su Qingzhou, Tianshu hindi mo ito mapapansin, siguro dahil nakatulog ako sa tabi ko. Kung ano ang nangyari pagkatapos ng parusa, bakit ako naging ganito, hindi ko masyadong alam. Ikaw sinabi mo rin sa akin, ano ang nangyari sa iyo, naiintindihan mo na. Naisip ito ni Ye Fan, ngunit nalilito pa rin siya. Nga pala, hindi pa tapos ang royal exam ng Holy Emperor. Pupunta muna ako doon. Bagamat malabo, kailangan kong maging kung sakali, at hindi ko hahayaang makawala si Ye Guangxing, nakangiting sabi ni Ye Fan. Kabanata 2342 Mapagpasyang Labanan. 2342 Shenghuang Academy Examination Room. Ang oras ng pahinga para sa isang stick ng insenso ay dumating na, at si Ye Fan ay nagpakita sa kinatatayuan ng Shenlang. Bagamat lahat ng 7 babae ay gustong manood ng live ng naturang conference, hinayaan pa rin sila ni Ye Fan na manatili sa ring para sa kaligtasan. Sinulyapan siya ni Ren Tianquo, kanina lang gumawa ng hakbang si Ye Guangxing, may kaugnayan ba ito sa iyong panig? Tumingin si Ye Fan sa Yeji stand sa di kalayuan, at nalaman na si Ye Guangxing ay may kalmadong mukha at hindi mukhang nalilito. Hayaan ang maulap na gabi at ang buwan ay mawala, ngunit dapat ay nasa imperial na lungsod pa rin, sabi ni Ye Fan. Ano? Ang maulap na gabi at ang buwan ay dumating na sa imperial na lungsod. Talagang nangangahas siyang pumuntang mag-isa. Nagulat na sabi ni Yao Xingji. Wala siyang dapat gawin, basta't hindi siya makakalaban at makatakbo, nakangiting sabi ni Ren Tianquo. Bahagyang nakataas ang sulok ng bibig ni Ye Fan, at tama siya, ngunit sa susunod. Hindi na tanong kung kaya ba niyang tumakbo o hindi. Nang makita ni Ye Fan sina Hua Xiaoluo at Wu Zhenzi na naglalakad papunta sa ring sa oras na ito, hindi niya maiwasang magulat na akala niya ay nagsimula na ito. Matapos makinig sa katabi niya, napagtanto niya na ito ay para pangalagaan ang pinsala, at binigyan siya ni Suwang ng mas maraming oras para magpahinga. Sa oras na ito, muling sumulyap si Hua Xiaoluo sa kinatatayuan, at nalaman na bumalik na si Ye Fan, at masayang ngumiti ang dalaga. Sister Hua, sino ang tinitingnan mo? Tumatawa ng napakasaya, ngunit ang iyong kasintahan.
Sa oras na ito, nabawi rin ni Makoguya ang mapula-pula, at nakangiting nagtanong. Ang malalaking mata ni Hua Xiaoluo ay kumislap, hindi, ito ang aking guro. Nandito ang aking guro ngayon, kailangan kong makuha ang unang lugar at magbayad. Ang bait ng teacher. Miss Zenzie, alam ko na gusto mo ring manalo ng titulo para sa Master ng Demon God Kingdom. Nanalo ka sa unang pwesto, pero hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Oh, medyo seryoso si Wu Mako, kung gayon, gawin natin ang lahat ng ating makakaya at huwag magsisisi. Miss Mako, nasaktan. Hindi nagatubili si Hua Xiaoluo, at agad na nakamit ang sapat na antas ng paglilinang upang direktang simulan ang pagbabago ng baliw na dragon. Ang Sword Intent at si Long Yan ay nagngangalit at nagwala sa arena. Feng Huajianye, galit na dagat at ligaw na bulaklak. Hindi gumalaw si Hua Xiaoluo. Sa halip, matapos balutin ang kanyang katawan ng sapat na matibay na protective layer ng Jianye, sinaksak niya ang singsing gamit ang isang espada. Sa isang iglap, lumitaw ang mga puyo sa paligid ng buong arena, at ang pulang gintong apoy ay nabuo ang hindi mabilang na mga buto ng bulaklak. Wala nang makatayuan si Wu Zenzie, kaya kailangan niyang tumalon sa langit. Ngunit sa sandaling ito, ang lahat ng mga bulaklak ay biglang namumulaklak, na nagsabog ng hindi mabilang na mga rocket na layunin ng espada. Ang mga makakapal na rocket na pinaputok mula sa buong arena ay ganap na tinina ang kalangitan sa itaas ng arena sa isang dagat ng sword intent fire. Ano ba namang babae? Ginagamit ang trick na ito para harapin ang Chinkyu clan. Hindi may iwasang magkaroon siya ng ideya. Bulalas ni Ye Hongshu sa paghanga. Kumunot ang noo ni Ye Fan, ang kapal na ito ay hindi sapat. Natigilan ang lahat, iniisip kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ng Diyos na espada nang makita nila si Wu Zenzie na naging berdeng ilaw sa kalangitan sa itaas ng arena, at ang isa ay mabilis na bumaba ng walang katulad na katumpakan. Para itong Cyan Meteor, tumama sa posisyon ni Hua Xiaoluo. Bang! Malakas na napailing ang katawan ni Hua Xiaoluo at lumipad palabas. Agad na naglaho ang layunin ng espada sa arena. Sinaksak ni Hua Xiaoluo ang singsing gamit ang isang espada, bahagya ng bumagal, ngunit hindi nakaalis sa singsing. Sa muling pagtingala, si Wu Zenzie ay naging berdeng ilaw, muli siyang inaatake. Tinapakan ni Hua Xiaoluo ang kanyang paa at sinalubong siya ng espada, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili sa hangin, umikot na si Wu Zenzie sa kanyang likuran, at binaril muli si Hua Xiaoluo na lumilipad gamit ang isang palad. Nagsuka ng dugo si Hua Xiaoluo at gulat na tumingin kay Makoguya. Ito. Ang babaeng ito mula sa Chinkyu clan ay ganap na nakaiwas sa gayong siksik na layunin ng espada. Nagulat ang lahat. Bahagyang sinabi ni Ye Fan, tama ang ideya ni Xiaoluo, ngunit sobra niyang tinansya ang bilis at kapal ng kanyang layunin sa espada. Ang time flies ng Chinkyu clan ay talagang isang time lag. Ginamit ni Makoguya ang Shadow Dance para sa pilitang baguhin ang oras sa paligid niya, kaya ang bawat layunin ng espada ay talagang walang kinalaman sa kanya. Tila iniwasan, ngunit ito ay hitsura lamang ng mga tagalabas. Ibig sabihin, makakahanap pa rin si Mako Kirie ng landas na walang sword intent at makakahanap ng ligtas na oras para lumipat. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Wala bang pagkakataong manalo si Xiaoluo? Hindi na kayanan ni Ye Hongshu. Paanong walang chance na manalo? Bumantong hininga si Ren Tianquo, ang shadow dance ng pamilya ng Fox ay talagang makapangyarihan, ngunit hindi ito nagkakamali. Ang parehong mga pamamaraan ay maaaring masira, o mas mabilis ka kaysa sa kanila, pagkatapos ng lahat, kahit paano mo gamitin ang pagkakaiba sa oras, magkakaroon pa rin ng oras upang manatili. Oh! Na may sapat na kapangyarihan upang sirain ang nakapalibot na kapaligiran, espasyo at kahit na oras, upang hindi sila makagalaw ng maayos. Kung talagang walang solusyon ang Shadow Dance, paanong ang mga taga-Chinkyu ay matatalo ng ating mga ninuno at tumakas sa ibang bansa noong sinaunang panahon? Tumawa ng mapait ang lahat, Ancestor. Tianquo, ngayon mo lang hinangaan ang kapangyarihan ng Shadow Dance. Sinabi ni Ren Tianquo na may paghamak, maaari mo bang pigilan ang Shadow Dance? Siya at ang matanda ay parehong mukhang nahihiya, ngunit sila ay sinabi na walang init ng ulo. Sa ganitong paraan, mukhang walang pagkakataon si Xiaoluo. Napabuntong hininga si Ling Yanju. Ang mga mata ni Ye Fan ay kumikislap at nagsabi, kung ito ay isang larangan ng digmaan upang patayin, maulap na gabi. Si Mako ay dapat na hindi magagapi, ngunit ito ay isang ring labanan. At may pagkakataon pa. Nang ang lahat ay nagtataka, sa arena, si Hua Xiaoluo biglang tumigil sa paggalaw, ngunit hinawakan ng mahigpit sa magkabilang kamay ang mahabang espada, sinasaksak ang espada sa arena, at kasabay nito ang patuloy na pagpapakawalan ng layunin ng espada at apoy ng dragon sa paligid. Pagkatapos ng ilang pag-atake, si Hua Xiaoluo ay nabugbog sa buong katawan, ngunit nanatili lang ang babae sa ring, patuloy na iniindayog ang kanyang layunin sa espada sa malawak na hanay. Nang makita ang mukha ni Hua Xiaoluo na puno ng dugo, hindi na makayanan ng mga manunood na manood pa. Anong ginagawa niya? Bubugbugin ba siya hanggang mamatay? Bakit ang maliit na katawan na ito ay binugbog ng ganito? Ang Renzuo na iyon ay tila not ambo ngayon. Dalawang maliliit na babae, nag-away kayo ng husto.
Habang naawa ang lahat kay Hua Xiaoluo, namangha din sila sa physical fitness ng dalaga. Mukhang naisip din ng babaeng ito, ngumiti si Ye Fan na nasisiyahan. Naiintindihan ko, ang Shadow Dance ay kumonsumo ng maraming pera, gusto ni Xiaoluo na makipagkompetensya kay Wu Zhenzi. Hindi makapaniwalang sabi ni Ye Hongshu. Maraming tao din ang unti-unting natauhan, at hindi talaga kayang salakayin ni Hua Xiaoluo si Wu Zhenzi na nagpapakita ng oras. Gayunpaman, kung hindi lubos na mapatamba ni Mako Wuya si Hua Xiaoluo, maaari niyang ipagpatuloy ang paggigipit sa kanyang layunin sa espada. Si Hua Xiaoluo man ang unang natamba, o si Wu Zhenzi ang unang naubos, ito ay isang pangunahing kasanayan lamang. Patuloy na umaagos ang dugo mula sa katawan ni Hua Xiaoluo, at ang palda ng batang babae ay kinulayan ng pula, ngunit nagngangalit ang kanyang mga ngipin at patuloy na kumapit. Muntik na siyang masipa palabas ng ring ng ilang beses, ngunit pinilit niyang protektahan ang sarili sa layunin ng espada at sumugod pabalik sa gitna ng ring. Hindi rin maganda ang pakiramdam ni Mako Wuya. Bagamat naiwasan niya ang maraming pag-atake ng Sword Intent, ito ay isang malaking drain sa kanya. Ang kabagsikan ng Sword Intent ay mahirap para sa kanya na labanan. Kung hindi siya mag-iingat, baka mauna siyang mahulog. Pakiramdam niya ay bumibigat na ang kanyang mga binti, alam ni Mako Wuya na hindi na siya makakapagsimula ng isang Shadow Dance. Sa buong lakas niya, muli siyang naging Cyan Glow, nagpaplanong sipain palabas si Hua Xiaoluo sa isang sipa. Kasabay nito, si Hua Xiaoluo, na puno ng dugo, ay biglang nagtaas ng ulo, at ang gintong apoy sa kanyang mga mata ay biglang nagliyab ng kaunti. Umuungol. Sa Sing Sing, isang dagandong ng dragon ang aktwal na naglunsad ng maliit na sukat na reverse scale na galit. Kabanata 2343, ang Panginoon ng Demonyong Diyos. Bakit hindi inaasahan ni Mako Wuya na gumamit si Hua Xiaoluo ng mental attack sa kritikal na sandali? Sa katunayan, walang sinuman sa pinangyarihan ang nakaisip nito, ang patuloy na pag-atake sa isip ay talagang isang epektibong paraan ng pagpigil sa sayaw ng anino. Kung nasa mabuting kalagayan si Wu Zhenzi, hindi siya masyadong matatakot, kaya niyang makabisado ang pang-aakit, at hindi mahina ang kanyang lakas sa pag-iisip. Ngunit sa sandaling ito, nasa state of last resort na rin si Mako Wuya, kaya natural na apektado siya ng Ni-Scale Fury. Malinaw, alam din ito ni Hua Xiaoluo, at nagpaputok lamang ng malamig na arrow sa huling minuto. Sa isang kritikal na sandali, pagkatapos makita ni Hua Xiaoluo na si Mako Wuye ay nabalisa, ang kanyang katawan ay nanlamig, at isang tilapon ang lumitaw. Sa isang mapanuksong tunog, ibinaba ni Hua Xiaoluo ang mahabang espada at direktang hinampas ang baywang at siya ni Zhenzi Wuye gamit ang katawan ng espada. Si Wu Zhenzi ay nagsuka ng dugo ng hamog, ang kanyang katawan ay nanginginig ng gusto, at siya ay pinalaya sa ring. Hanggang sa landing, medyo natulala pa rin si Wu Zhenzi, inis at ayaw, napayakap sa kanyang ulo at umiyak. Lumuhad si Hua Xiaoluo sa Sing Sing, hingal na hingal, ibinaling ang ulo para tingnan ang kinatatayuan ni Shenlong, at masayang ngumiti. Nagkaroon ng mga hiyawan at palakpakan sa eksena, at maraming tao ang namangha at humanga sa dalawang babae. Medyo nagulat din si Ye Fan. Sa huli, gumamit si Hua Xiaoluo ng mental attack, na talagang hindi niya inaasahan. Nagbigay ito sa kanya ng ilang inspirasyon, at maaari niyang isaalang-alang ang trick na ito upang harapin ang maulap na gabi. Ito ay lubos na nagpasaya sa kanya, na nagpakita na si Hua Xiaoluo ay hindi lamang may malaking puso sa isang kritikal na sandali, ngunit mayroon ding kanyang sariling natatanging mga ideya at nagawang lumakad sa kanyang sariling paraan. Haha! Oo, napakatalino talaga ng babaeng ito. Si Ren Tianquo ay nasiyahan din, ang linya ng dugo ng aming Shenlong ay may pinakamalaking kalamangan sa pagiging komprehensibo. Santukan at malayuan na pag-atake, pisikal na espiritu, tawag para sa hangin at ulan, kulog at apoy, at kahit basagin ang kawalan, makapangyarihan sa lahat. Kung mas mataas ang antas ng bloodline, mas komprehensibong ito ay mapabuti. Mukhang lubos na nauunawaan ng babaeng ito ang puntong ito, at ginagamit ang ating kapangyarihan sa dugo sa pinakamakatwirang paraan, at maaasahan ang hinaharap. Kayong mga bata, marami sa inyo ay masyadong matanda, at hindi ninyo naiintindihan ang asensya ng ating dragon bloodline, kaya hayaan mo akong may matutunan. Lahat ng tao sa Tumanggo ang pamilya Shenlong at sinabing oo, at lahat sila ay nagniningning sa tuwa. Medyo proud sila. Ang imperial na pagsusuri sa taong ito ng banal na emperador, na nakakuha ng maraming atensyon mula sa dakilang ekspedisyon at maging sa buong prehistoric period, ay nanalo sa unang lugar kasama ang mga inapo ng pamilyang Shenlong. Wala nang higit na moral kaysa dito. Ngayon na, ang susi ay ang live na broadcast ng Quan Das Heng, na lubos na nagpapataas ng prestihiyo ng pamilyang Shenlong. Matapos matahimik ang eksena, turn na ng emperador na ipahayag ang mga huling resulta. Nakuha ni Suwang ang transcript at lumakad papunta sa entablado na may ngiti. Sa pagkakataong ito ang imperial na pagsusuri sa banal na emperador, marahil lahat ng naroon, tulad ko, ay nakaramdam ng labis na kapanapanabik. Napakaraming bagay ang nangyari sa dasheng kamakailan, na hindi maiiwasang magpapanik sa mga tao. Ngunit pagkatapos nitong imperial na pagsusuri ng banal na emperador,
lahat ng mga tao ng dakilang ekspedisyon ay tiyak na nakita ang hinaharap ng dakilang ekspedisyon. Inaasahan ko rin na ang mga kabataang ito, saan man sila nanggaling, ay maging mainstay ng ating kampanya sa hinaharap. Ngayon, sa pamamagitan ng mga huling resulta ng hurado at mga taga-suri, inaanunsyo ko ang listahan ng mga mag-aaral na napili para sa Holy Emperor Academy. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi ni Su Wangkai, ayon sa huling ranggo, ang mga napiling estudyante ay, unang pwesto, Shenlong Hua Xiaoluo. Isang pagsabog ng tagay mula kay Shenlong. Pagkatapos ng simpleng paglilinis ni Hua Xiaoluo, tuwang-tuwa rin siyang tumayo sa gitna. Naghahanap. Sa kanyang inosenteng ngiti na parang bata, hindi madugtungan ng lahat ang eskrimedor na dagwang lumaban kanina. Ikalawang lugar, Demon God Kingdom, Mako Wuya. Nang si Mako Wuya ay mukhang malungkot nang umakyat siya sa entablado, may mga bulungan mula sa lahat ng panig. Tungkol sa Bailey family, biglang tumayo si Bailey Taicheng at sinabing walang galang, Su Wang. Wawasakin mo ba ang Great War? 10,000 tao sa eksena ang tumingin sa Bailey family. Maraming tao ang nagulat. Hindi nila akalain na ang Bailey family ay maglalakas loob na sa pilitang hadlangan ito sa oras na ito. Sa panig ng pamilyang Su, si Suzon at isang grupo ng mga matatanda ay tumayo at nagmura. Bailey Taicheng, magre-rebelde ka ba? Ano ang tungkol sa paghihimagsik? Gusto mo bang hayaan ang dakilang ekspedisyon na sumuko sa isang grupo ng mga manggagawa ng kasamaan? Hayaang patayin ang hindi mabilang na tao. Hayaang magbuhos ng dugo ang hindi mabilang na mga nagsakripisyong sundalo. Matapang na tanong ni Bailey Taicheng. Iniunat ni Su Wang ang kanyang kamay upang pigilan ang lahat ng mga prinsipe ng maharlikang pamilya, at sinabi sa isang mahinahon at tunay na tono, Patriarch Bailey, kung pupunta ako sa isang engranding ekspedisyon, kahit natanggapin ko ang 2 anak mula sa Demon God Kingdom, magkakaroon ako ng maging mahiyain at mahiyain, na magiging masyadong katawa-tawa at mapagbigay. Kung mayroon kang anumang hindi kasiyahan, maaari mo itong itaas at talakayin sa ibang pagkakataon. Ngunit ang pagpasok sa Holy Emperor Academy ay para sa dakilang ekspedisyon ng mundo. Ang admission quota ng bawat mag-aaral ay tinutukoy ng mga kinatawan ng iba't ibang grupong etniko. Kalokohan. Hindi ba't isang salita lang mula sa maharlika mong pamilya ang magpapasok ng mga estudyante at magpatalsik ng mga estudyante? Mapagpasyahang sinabi ni Bailey Taicheng, hindi papayagan ng aming pamilyang Bailey ang mga especially iya mula sa alinmang kaaway na bansa na pumasok sa malaking labanan ng hayagan at nasa ibabaw. Su Wang, mayroon kang kalahating dugo ng mga ganid na puti sa iyong katawan, kaya't nagtagumpay ka sa mga dayuhang kaaway na ito. Ngayon, ang aming pamilya Bailey, kahit na sila ay ganid, ay papatayin ng mga halimaw na ito. Biglang nanlamig ang mga mata ni Su Wang, Bailey Taicheng, ininsulto mo ako at ang yumaong Empress Dowager, alam mo ba ang kasalanan? Ha. Kahit na ang barbarong bastard na iyon ay gustong maging Empress Dowager. Tanungin ang libu-libong tao sa Hilaga kung sisigot sila. Tanungin ang mga tapat at mabubuting tao na namatay at kung sila ay sisigot. Ngayon, nag-recruit ka ng 2 masasamang espiritu mula sa Demon God Kingdom, at isa pang araw ay magkakaroon ng 10, 100, 10 milyong mga kaaway ng Demon God Kingdom at sa ilang, at sila ay papasok sa Great Conquest. Ang sinasamantala ng Demon God Kingdom ang iyong tinatawag na with the big power mind, maghanda sa pag-atake sa Great Conquest ng walang pagdanak ng dugo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming tao sa madla ang nahulog sa pagmumuni-muni. Dapat sabihin na kahit na ang Bailey family ay kumilos ng padalos-dalos, ang mga salitang ito ay talagang may katuturan. Oo, ito ang una sa uri nito. Sa hinaharap, hindi ba papasukin ng Demon God Kingdom at ng Barbarian King ang mga tao? Kung ito ay magpapatuloy ng ganito, ito ay talagang isang nakatagong panganib. Nakita rin ng maraming tao sa eksena ang lakas ni Wu Zhenzi at Ying Qi. Mas nangangamba. Sa kinatatayuan ng Shenlong, hinawakan ni Ye Fan ang kanyang noo at mapait na ngumiti, isang gabi ng pagmamasid sa mga bituin, ito ay naging isang pandaraya. Fanner, ano ang sinasabi mo? Ano ang kinalaman ng pamilya Bailey sa Night King? Tanong ni Ye Chaoshuan. Ngumiti si Ye Fangxi at sinabing, Lolo. Kung walang ibang mangyayari, ang Bailey family ay nakipagsanib puwersa sa Ye family sa simula pa lang. Ano? Lahat sa pamilya Shenlong ay natigilan, medyo nalito. Sa sandaling ito, biglang naging malamig ang mukha ni Ye Guangxing, tumayo, at malakas na sinabi, Patriarch Bailey, ito ay isang mahinang pahayag. Kung gusto mong tunay na lutisin ang digmaan sa pagitan ng Dasheng at mga kalapit na bansa, at makamit ang walang hanggang kapayapaan, ang pinakamahusay na paraan ay ang pakikipag-usap. Komunikasyon. Sa pagkakataong ito, ang Demon God Kingdom ay talagang dumating ng may katapatan, dahil ang Panginoon ng Demon God Kingdom, si Wu Yehaoyu, ay nasa lungsod. Kabanata 2344 na ano siya Joxen. Sa lalong madaling 2344. Ang mga salita ay lumabas, ang eksena ay sumabog, at nagkaroon ng kaguluhan, at lahat ay tumingin sa paligid. Malapit na ang maulap na gabi. Ang maulap na gabi ay isa sa 3 santo ng espada. Saan ba?
Naglalakas loob talaga siyang lumapit sa imperial na lungsod. Sa gitna, nahulog mula sa langit ang isang napakagandang lalaki na nakasuot ng cyan silver striped robe at nine-tailed fox totem cape na kulay tinta. Sa isang iglap, ang mga mata ng madla ay naakit lahat sa hindi kapanipaniwalang magandang lalaking ito, tulad ng 1,000 kinang, na nakatutok sa kanya mag-isa. Ito si Wu Yehaoyu. Hindi ba tao ang Panginoon ng Demon God? Bakit ito? Maganda. Lalaki yun, oo, balita ko maganda daw ang Lord of the Demon God, mas masarap pakinggan. See you. Nakita ni Xiao Waiso ang kanyang kalaban, ang kanyang magandang mukha ay namutla, at siya ay nagngangalit ng kanyang mga pilak ng ngipin, Wu Yehaoyu. Siya ay talagang nangangahas na sumama. Sumimangot din si Feng Qinglan, at iniunat ang kanyang kamay para hawakan ang braso ng bestie niya, sus, huwag kang pabigla-bigla. Ang taong ito ay nangangahas na pumunta sa Imperial City. Napakaraming ninuno dito, sabay nating patayin. Sabi ni Xiao Waiso na may pulang mata. Sa pangkalahatan, ang mga ninuno ay hindi niya kalaban. Natatakot ako na walang makakontrol sa kanya sa madla. Kung wala siyang tiwala, paano siya darating? Sabi ni Feng Qinglan. Sa ilalim ng manghang-mangha na mga tingin ng maraming lalaki at babae sa audience, si Wu Yehaoyu ay ngumiti ng maganda, tumango at nagsabi, ang Panginoon ng Demon God, Wu Yehaoyu, nakita ko ang kanyang kamahalan ang Emperor ng dakilang ekspedisyon. Nagmadaling lumuhad sina Wu Yezhenzi at Ying Qi, nakita ng disipulo ang guro. Walang silbi ang disipulo, ikinalulungkot ko ang turo ng guro. Zhenzi, Ying Qi, bumangon ka, ang iyong pagganap. Ang balo ay labis na nasisiyahan, Wu Night Moon Road. Sa kinatatayuan ng Shenlong, sumulyap si Ren Tianquo kay Ye Fan, huwag gawin. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, manood ng isang magandang palabas ng dahan-dahan, at dahan daw ang tikman ang masarap na alak. Sayang ang paglunok nito kung hindi mo ito natikman. Umiling si Ren Tianquo. Malalim ang mga mata ni Ye Fan, at bamulong siya sa kanyang puso, Heavenly Star God General, hindi ito kasing simple ng kanyang personal na pagnanasa. Kung hindi malulutas ang problema ng Heavenly Star God General, hindi niya maiiwan si Dasheng ng may kapayapaan ng isip. Sa sandaling ito, bumangon si Suwang at mahinahong sinabi, ang Panginoon ng Wuya, talagang hindi ko inaasahang bibisita ako bigla. Hindi ko alam kung ano ang layunin ng pagbisitang ito. Sinabi ni Wu Yelongyo, ilan? Sa paglipas ng mga taon, napakaraming digmaan sa pagitan ng Demon God Kingdom at Dasheng, na nagpaantala sa buhay ng napakaraming tao sa dalawang bansa. Si Longyu at ang Night King ay maraming beses nang naglaban sa larangan ng digmaan. Kahit na magkaaway sila, mayroon din silang kahulugan ng pakikiramay sa isa't isa. Pagkatapos ilang talakayan, nagkasundo si Longyu at ang Night King, isang ideya na talagang gustong lutisin ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Inaasahan ni Longyu na sa pagkakataong ito ang Royal Examination ng Holy Emperor ay isang mapagkaibigang pagtatangka, at ang dakilang ekspedisyon na nilagdaan ang tigil ng kapayapaan at pagpapadala ng mga mag-aaral mula sa dalawang bansa upang bisitahin ang isa't isa upang mag-aral at makipagpalitan. Noong una, medyo nag-aalala si Haoyu, ngunit ngayon lang sa dilim, nang makita ang kabaitan at bukas na pag-iisip ng kanyang kamahalan, siya ay lubos na gumaan. Dahil ang kanyang kamahalan ay handang mag-recruit ng mga estudyante ng ating bansa, hindi ka dapat tumanggi, tulad ng pagnanais para sa mapayapang magkakasamang buhay. Nag-teleport din si Night King kay Wu Yehaoyu sa oras na ito, at ikinulong ang kanyang mga kamay. Kamahalan, patawarin mo sana ako sa hindi ko nalaman ng maaga, ngunit ito ang iniisip ni Wang na buhayin ng mga tao ng Dasheng. At magtrabaho sa kapayapaan at kasiyahan. Ang imperial na pagsusuri ngayon sa banal na emperador ay isang live na broadcast ng buong Dasheng, at nais din ng Panginoon ng Wuya na samantalahin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang mga kagustuhan ng mga tao ng Demon God Kingdom, at hayaan ang mga napupuot na iyon, malayo sa mga tao ng ating dalawang bansa. Ye Ganxing. Nakipagsabuatan ka sa monarko ng kaaway na bansa, at sinasabi mo pa rin ang iyong sarili na napakarangal. Naiinis na sabi ni Bailey Taicheng. Bailey Taicheng. Biglang lumakas ang tono ni Ye Guangxing sa unang pagkakataon, ang haring ito ay paulit-ulit na nagpasensya sa iyo. Bilang isang courtier, sa harap ng lahat ng mamamayan ng Dasheng, paulit-ulit mong hindi iginagalang ang kanyang kamahalan at ginulo ang usapang pangkapayapaan na nakikinabang sa bansa at mamamayan. Ano ang iyong intensyon? Ang aking pamilya Bailey ay naging tapat at mabuti sa mga henerasyon, at natural na malalaman ng mga tao kung sino ang taksil. Ang pagdadala ng mga lobo sa bahay ay tiyak na gagawing kalaban si Dasheng. Kung talagang sumang-ayon ang emperador sa kondisyong ito, kung gayon kahit na ang aking pamilya Bailey ay magbuhos ng huling patak ng dugo, kailangan nilang gumawa ng dahilan para sa mga namatay na sundalo. Malakas na sabi ni Bailey Taicheng. Napag-usapan na ito ng 10,000 tao sa pinangyarihan. Ang mga taong tulad ni Xiao Waisu na may galit sa Demon God Kingdom ay natural na sumuporta kay Bailey Taicheng. Ngunit ang mga walang kinalaman sa Demon God Kingdom, marami ang sumuporta kay Ye Guangxing. Lahat ng sudden, parang naging tit for tat ang pamilya ni Bailey at ang pamilya ni Ye.
Nang makita ito, hindi mapigilan ni Ye Fan na mapabuntong hininga, talagang masaya ang pagtitig ng bituin sa gabing ito. Bukas. Ang panig ng maharlikang pamilya, lahat ng tao sa pamilyang Su ay wala ring magagawa. Pagkatapos ng lahat, magkabilang panig ang napili, at tila makatwiran. Tila ang pagsang-ayon sa magkabilang panig ay makakasama sa maharlikang pamilya. Kung ikaw, sang-ayon sa Bailey Iron City, maraming tao ang maaaring magsabi na ang maharlikang pamilya ay walang isip, walang estilo ng isang malaking bansa, at walang gulugod. Banta ng pamilya Bailey. Ang pag-promise sa Night King ay maaaring maging sanhi ng paglihis ng pamilya Bailey, o maging ng kaguluhan sa hilagang silangan, at iba't ibang chain reaction tulad ng pagkakahati sa loob ng pinili. Ang mga mata ni Su Wang ay kumikislap, tinitingnan ng mga tao sa magkabilang panig, at sinabing, ito ay isang malaking kaganapan na may kaugnayan sa kapalaran ng dalawang bansa. Sa tingin ko ay mas mabuting tingnan ang pangmatagalan. Tapusin natin ang imperial na pagsusuri ng Holy Emperor ngayon. Tumanggo ang mga matatanda ng pamilya Su. Pag-uusapan namin ang lahat pagkatapos ng entablado, para mabawasan ang epekto. Talagang hindi nakita ng Emperor Taishang ang maling tao. Si Suzon at iba pang matatanda ay tumingin kay Su Wang ng kaunti sa kanilang mga puso. Tulad ng maraming mga angkan at miyembro ng pamilya, lahat sila ay nagpakita ng kanilang pagsang-ayon. Isang ninuno ng 100 milya ng aristokratikong pamilya ang biglang bumangon. Ang madugong kaaway ng libu-libong tao sa Great Expedition ay nasa harap mo, ngunit ikaw ang emperador ngunit wala kang nagawa. Dahil ito ang kaso, pagkatapos ay gagawin ko ito para sa iyo, at papatayin ang ulo ng kalaban. Pagkahulog, lumipad na si Bailey Dongliu sa arena, at biglang sumabog ang isang katawan ng pamimilit. Nakita ko siyang nagwagayway ng isang braso, ang lakas ng buhangin sa langit, at ang buhangin at alikabok ay biglang gumulong sa langit. Nilamon ng rumaragas ang sandstorm si Wu Yehaoyu. Ang presyon ng banal na katawan ay naging sanhi ng malaking bilang ng mga tao na may hindi sapat na paglilinang upang samukan ng dugo at lumayo. Biglang nagulo ang eksena. Ang daming hiyawan, takot, at lahat ng uri ng padamdam, sunod-sunod. Sunod-sunod na bumukas ang mga proteksyon na takip malapit sa arena, at mabilis na umatras ang mga estudyante. Namumula ang mga mukha ng maharlikang pamilya, at sa pagkakataong ito, hindi na nila ito nagawang hilahin palabas. Nakakabaliw ang mga bagay-bagay. May problema talaga sa pamilya ni Bailey. Saan kumukuha ng tiwala si Bailey Dongliu para isipin na kaya niyang patayin ang maulap na gabi? Sumimangot si Ye Hongshu. Ang mga taong nabuhay ng daan-daang taon, walang pamahalaang lungsod, halatang imposible. Umiling si Ling Yanju. Sa sandaling ito, si Wu Yehaoyu, na inatake ng sandstorm, ay tumawa sa gitna ng bagyo. Hindi ko inaasahan na ang mga byudo ay lahat ng mababait, ngunit ang mga napili sa dakilang ekspedisyon ay napakakitid ng pag-iisip. Ang pamimilit ng banal na espiritu ay biglang sumabog mula sa gitna ng bagyo, at 10,000 tao sa madla ay muling natakot. Kabanata 2345 Napakaraming sorpresa. 2345. Ang maulap na gabi at ang buwan ay naglabas ng nakakasilaw na cyan glow sa buong katawan nito, tulad ng isang cyan na apoy ng demonyo, na sumasalamin sa alikabok na ipoipo sa isang berde. Isang matalim na sword intent caution ang pinakawalan mula rito. Layunin ng Star Mark Sword, Xing Zuan. Ang sword intent ay sumabog, ang buong lumilipad na sandstorm ay naghiwa-hiwalay, at ang hindi mabilang na kapangyarihan ng Tiansha ay hindi na umikot, ngunit naging isang tuwid na linya ng kaki na enerhiya, na naglaho sa iba't ibang direksyon. Ngunit hindi sinasadya ni Bailey Dongliu na huminto, at galit na galit niyang sinuntok si Wu Yehaoyu. Red Sand Miles. Nasusunog na kamao ng buhangin. Hindi mabilang na mga boxing figure na may nakakapasong mainit na buhangin at umaalon na magulong kapangyarihan ang bumati kay Wu Yehaoyu. Para itong mga tigre at leopardo na nagmamadaling lumabas, at para itong hukbo ng nagniningas na apoy. Si Wu Yehaoyu ay kalmado, sumasayaw na may mahabang manggas, at winiwagayway ang sword intent gamit ang dalawang kamay, lahat ng matitibay na kamao ay napalingon sa paligid. Boom boom boom. Hindi kinaya ng arena ang pag-atake ng powerhouse ng banal na katawan, at nagsimulang pumutok kung saan-saan. Nakita ng 10,000 tao na naiwan sa pinangyarihan na ang mga nagbabantang kamao na ito ay tila hindi nakuha sa kalagitnaan, at sila ay napakalikot anupat wala silang tiwala sa lahat. Walang epekto ang pag-atake ni Bailey Dongliu, at hindi man lang siya makakonekta sa maulap na gabi at buwan. Ano ang paraan ng maulap na gabing ito? Paano ito magiging napakadali? Narinig ko na ang layunin ng espada na may marka ng bituin sa maulap na gabi ay maaaring makasira sa ruta ng pag-atake, nakakaiba. Sa boses ng ilang tao sa eksena, ang hamog na si Ye Longyu ay sumangot ng malamig, at muling nagsagawa ng Shengshen na paggalaw. Nakita ko ang kanyang katawan na umiikot, at habang winiwagayway ang kanyang mga kamay, ang mga nasusunog na kamao ng buhangin ay sunod-sunod na gumuhit ng mga baluktot na track, at bumalik sa Bailey Dongliu. Hindi lang iyon, mas mabilis at marahas ang counterattack gamit ang Star Mark Sword Intent, pero mas malakas pa.
Pinahihit ni Bailey Donglio ang isang lumilipad na sand vortex shield at sapilitang dinala ito pababa, ngunit siya ay nahihiya at napahiya pa rin. Nang makita ito, ang iba pang mga ninuno ng pamilya Bailey ay tumalon pababa mula sa mga kinatatayuan, at direktang pinalibutan ang maulap na gabi at ang buwan. Malamig na ngumiti si Wu Yehaoyo, bakit, nagpaplano ka bang gumamit ng mas marami para aibuli ang mas kaunti? Napakawalang kakayahan ng isa sa 5 dakilang pamilya ng pinili. Maraming rules, aalisin ka ng pamilya Bailey namin ngayon para sa malaking ekspedisyon. Nakikinig lang sa utos ni Bailey Donglio, sunod-sunod na kumilos ang grupo ng iba pang mga ninuno, na ipinakita ang pulang buhangin ng pamilya Bailey. Isang mabangis na pag-atake patungo sa maulap na gabi at sa buwan. Si Wu Yelongyo ay kinubkob, at siya ay nasa isang mahirap na kalagayan, ngunit umasa siya sa paglilinang ng banal na espiritu at sa layunin ng espada na ikalat ang lahat ng mga pag-ataking iyon sa lahat ng direksyon. Sa isang panahon, ang kapangyarihan ng langit at buhangin sa banal na kaharian ay nakakalat sa lahat ng dako sa eksena. Maraming tao na tumakas para sa kanilang buhay ay umalis na sa kinatatayuan, at hindi sila nang ahas na manatili sa Holy Emperor Academy. Biglang, isang masa ng dark energy ang lumitaw sa tabi ni Wu Yehaoyo at binalot siya. Sa sumunod na segundo, nagpakita si Wu Yehaoyo sa kinatatayuan ni Ye. Ye Guangxing, how dare you help this monster out of trouble? Galit na galit si Bailey Donglio. Malakas na sinabi ni Ye Guangxing, nagtiwala ang Panginoon ng Wuya sa haring ito, kaya nag-iisa siyang pumunta sa imperial na lungsod, paano mawawala ang tiwala ng haring ito sa kanya? Kung ito ay hindi dahil sa awa ng Panginoon ng Wuya ngayon lang, Bailey Donglio, sa tingin mo kaya mo pa ba? Nakatayo at nagsasalita. Ye Guangxing, pinagtaksilan mo ang dakilang ekspedisyon. Karapat-dapat ka ba sa tiwala ng Supreme Emperor? Kawawang dalawang yumaong emperador, ang kanilang mga buto ay hindi pa malamig, ang iyong pamilyang Ye ay tahasang sinusubukang sirain ang pundasyon ng dakilang ekspedisyon. Tanong ni Bailey Donglio. Sumimangot si Ye Guangxing at sinabing, ang haring ito ay ang nakababatang kapatid ng Supreme Emperor Yi Jinlan. Siya ay tapat sa Supreme Emperor at sa dating emperador. Kung nabubuhay pa ang Supreme Emperor, tiyak na maiintindihan niya ang haring ito. Punong-puno ng kalokohan. Tapos ngayon, ang pamilya natin ng Bailey, aalisin din natin ang paghihimagsik ng pamilya Ye. Habang naghihintay si Bailey Donglio ng higit sa 100 ng mga ninuno, malapit na silang kumuha ng isa pang shot. Ang mga ninuno ng hari sa panig ng pamilyang Su, sa wakas ay hindi na makaupo. Sa pamumuno ni Prinsipe Soxian, ilang ninuno ng pamilyang Su ang nagpakita ng kanilang kakaibang kakayahan at mabilis na hinarang sila sa harap ng mga ninuno ng pamilya Bailey. Bailey Donglio, tumigil ka nga. Sumimangot si Soxian at sinabi ng kamahalan na kailangan mong tingnan ang pangmatagalan, magre-rebelde ka ba? Sa 5 malalaking pamilya, tanging ang pamilyang Tu at ang pamilyang Luo ang hindi nakialam, at ang Hiklan ay natural na hindi madaling makialam sa labanang ito ng Chosen One. Maraming tao ang nakatakas mula sa venue, ngunit mas maraming tao ang naiwan. Walang gustong makaligtaan ng gayong labanan na maaaring nauugnay sa hinaharap ng Great Expedition. Sinabi ni Bailey Donglio nang may matuwid na galit, Prinsipe Xian, kung ang dalawang dating emperador, sina Mingju at Mingde, ay nagsalita dito ngayon, ang aming pamilya Bailey ay walang tatutol. Ngunit ang nakatayo sa entablado na iyon ay isang lalaking may dugong barbarian sa katawan. Mga tagalabas, paanong ang pamilya Bailey natin ay susunod lang sa utos niya? Kahit na ang kamahalan. May kalahating barbarian blood, sa daseng siya lumaki simula pa noong bata pa siya. Bagamat kakaakyat mo pa lamang sa trono, ano ang mali sa iyong mga salita at gawa? Bakit ang tigas ng ulo mo? Tanong ni Su Xian. Ngumisi si Bailey Donglio, Prinsipe Xian, kung sasabihin ko sa iyo, ang mamamatay tao na pumatay kay Emperor Taishang at Emperor Ming ay nasa eksena. Bukod dito, ang mamamatay tao na ito ay may magandang relasyon sa iyong mabuting emperador. Ano sa palagay mo? Sa tingin mo ba ay mabait ang emperador na ito kapag nakikipagkaibigan siya sa Demon God Kingdom? Ano? Si Su Xian at iba pang mga ninuno ng pamilyang Su at mga elder ng pamilyang Su ay mukhang nagulat. Bailey Donglio, may ebidensya ka ba? Nagmamadaling sumigaw si Suzon. Narito ang ebidensya. Itinuro ni Bailey Taicheng ang isang malaking tabing ng baha. Dito, may ilang larawan ni Ye Fan at Suwang na pumapasok at lumabas ng restaurant. Ang taong ito ay anak ng angka ng Shenlong na pumatay sa dalawang yumaong emperador, ang babae ng mansyon ni Zhenbei Hao, si Ye Fan. Nagbago na ang mukha niya ngayon, at nasa kinatatayuan siya ng Shenlong clan. Maaari mong tingnan ito. Itinuro ni Bailey Taicheng ang kinatatayuan ni Shenlong. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga manunood, at sa kinatatayuan ng Shenlong, lahat ay tumingin kay Ye Fan ng may pagtataka. Nag-isip si Ye Fan, na sulyapan ang kinatatayuan ng pamilya Tu. Isa lamang ang makakakuha ng ganitong uri ng impormasyon sa imperial na lungsod, bukod sa commander ng Shadow Guard na si Tu Yu, marahil ay wala ng iba. Kasabay nito, tumingin din si Tu Yu na may komplikadong mga mata, sinalubong saglit ang mga mata ni Ye Fan, at ibinaba ang kanyang mga mata. Si Ye Fan ay nasa ulirat at biglang may naintindihan. Hindi kaya.
Ang Tianxing token ng pamilyang Tu ay hindi ninakaw ni Wu Yekang, sinadya itong ibigay sa Ye Guangxing nang walang bayad sa simula pa lang. Ang pamilyang Tu at Su ay nanguna sa pinili ng magkasama at pinabagsak ang dinastiyang Xuanyuan, ngunit hindi sila nakipagkompetensya sa pamilyang Su. Ang tono na ito. Talaga bang kayang lunukan ito ng pamilyang Tu? Ilang sandali, hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at umiling-iling. Ngayon, sobrang dami na talaga niyang surprises sa kanya. Ang mga undercurrents sa likod ng imperial na pagsusuring ito ng Holy Emperor ay higit pa sa kanyang inaakala. Ang taong iyon ay si Ye Fan. Yan ba ang takas na si Ye Fan? Biglang nagkagulo ang mga manunood, at ilang major clans din ang nagpakita ng hindi kapani-paniwalang kulay. Kabanata 2346 na lumuhod at humingi ng awa. Hoy, anak, mukhang hindi ka bababa kung hindi ka bababa, nakangiting sabi ni Ren Tianquo. Ngumiti din ang mga ninuno at matatanda ng Shenlong clan, at walang nagpakita ng kaba o pagkabalisa. Ang eksenang ito, sa paningin ng ibang mga angkan at pamilya, ay natural na medyo hindi komportable. Baliw talaga si Shenlong, at wala siyang pakialam sa royal family at sa Chosen One. Mukhang totoo ang kumalat na balita kanina, magre-rebelde ang Shenlong clan at ang concubine na ito. Tumingin si Prince Sushian kay Ye Fan, nakilala ang lalaking nakilala niya sa kalye noong araw na iyon, at kumunot ang noo, ikaw si Ye Fan. Hindi na nag-abala pang magtakpan si Ye Fan, at pagkatapos niyang lumipad pababa, nagbago ang kanyang mukha at nanimbalik ang kanyang hitsura. Sa pagkakataong ito, mas marami ang nakakilala kay Ye Fan, at muling nag-ingay ang mga manunood. Sa kinatatayuan sa lugar ng sibilyan, si Gu Qing ay nanunood ng labanan kasama ang naka-recover na Shui Bo, at nang lumitaw si Ye Fan, pareho silang kinabahan. Ito ang maliit na marquee. Bakit hindi tumatakbo ang maliit na marquee? Si Shui Bo ay balisa. Namutla ang magandang mukha ni Gu Qing, mahigpit na kinuyam ng kanyang mga kamay ang kanyang damit, manhid ang kanyang puso. Si Prince Sushian at iba pa, kahit hindi nila kilala si Ye Fan, alam na nila na totoo ang sinabi ng pamilya Bailey. Ye Fan, napakatapang mo. Ikaw at ang pambansang guro, si Chu Yunyao, ay may malaking kinalaman sa pagkamatay ng dalawang emperador, ngunit tumakas ka sa takot sa krimen, at nang ahas kang bumalik ngayon. Mataimtim na sabi ni Sushian. Bahagyang sinabi ni Ye Fan, hindi ako nakatakas, ngunit hindi mo rin ako mahuhuli. Baliw. Naglakas loob kang magsalita ng gusto kapag malapit ka ng mamatay. Sa tingin mo ay mula ka sa pamilyang Shenlong, at hindi ka ng ahas na hawakan ng aming pamilyang Su. Galit na sabi ni Sushian. Sa kinatatayuan ng pamilya Luo, tumikim si Luo Jufeng at tumayo, Prinsipe, ang mabahong batang ito, ipaubaya mo na lang sa ninuno na ito ang paglutas nito. Sabay na tumayo si Luo Jufeng, at tumayo rin ang iba pang mga ninuno ng pamilya Luo. Ang alyansa sa pagitan ni Su at Luo ay nagpapatuloy sa loob ng libu-libong taon, at natural para sa kanila na tumayo sa sandaling ito. Umiwas si Luo Jufeng at nagpakita sa hindi kalayuan sa harap ni Ye Fan, na may mapaglarong ekspresyon, bahong bata, ikaw pala ang takas na pumatay sa emperador, at makatuwiran na patayin ka ng ninuno ngayon. Sa gilid ng lugar ng sibilyan, isang galit na boses ang sumigaw, Rebel Ye Fan. Pinatay ang aking guro. Nakiusap din ako sa maharlikang pamilya na ipaghiganti si Pangulong Kung Zuo. Si Auhan ang kanina patahimik. Sa oras na ito, mukhang malungkot at galit si Auhan, namumula ang mga mata, at naghi-hysterical. Pagkatapos niyang sumigaw ng ganito, nagsimula na ring sumigaw ang malaking bilang ng mga sibilyan, kabilang ang mga opisyal ng sibilyan sa korte, para ipaghiganti si Kung Zuo. Upang makuha ang pagkakataong ito na gamitin ang pinili para patayin ang henyo ng Shenlong clan, syempre hindi ito maaaring hilingin ng mga karaniwang tao. Bukod dito, kung hindi ka manindigan para kay Kung Zuoming sa oras na ito, hindi ito katugma sa paksayo ng sibilyan. Sa makatuwid, kahit na maraming mga sibilyan na walang kinalaman kay Kung Zuo ay nagsimulang sumigaw ng malakas upang ipakita na sila ay matapang at matuwid. Anyway, ito ay ang pakikibaka sa pagitan ng pinili at ng angkan, nanunood ng apoy mula sa kabilang panig, ang mga karaniwang tao ay likas na masaya. Maghayganti kay Confucius. Hoksay ng mga taksil. Ang sunod-sunod na sigaw ng mga karaniwang tao, ay ginawang isang hinamak na kontrabida si Ye Fan sa madla. Nang makita ang eksenang ito, sumilay ang walang awa at mapagmataas na tingin ni Auhan sa kanyang mga mata. At si Shui Bo, na nakatayo sa public stand, ay nagngangalit na ang kanyang mga ngipin sa galit, itong si Auhan. Napaka-kontrabida. Sinasaktan ang aking munting prinsipe. Ang mga mata ni Gu Qing ay malamig din, at habang siya ay labis na nabigo sa kanyang puso, siya ay nag-aalala. Nakatingin kay Ye Fan sa gitna ng field. Sa kabilang panig, medyo nag-aalala rin si Xiao Waisu, Lanlan, itong Ye Fan na ito ay nag-provoke kay Luo Jufeng dahil tinulungan niya tayo noong nakaraan, bakit hindi siya nailigtas ng iyong ninuno ng Shenlong clan? Hindi nagbago ang mukha ni Feng Qinglan, dapat isipin ng mga ninuno na hindi ito kailangan. Sumimangot si Xiao Waisu at Bam Ulong, sa tingin mo ba ay hindi sulit na ipaglaban ang pinili para sa kanya? Ang Bam Antong hininga ang babae, pinatay ang asawa niya noon, at walang nagawa ang Phoenix clan.
Naramdaman ni Xiao Waiso ang kawalang kakayahang ito, at tumingin sa mga mata ni Ye Fan sa sandaling ito, nakaramdam siya ng labis na awa. Haha! Mukhang bibigyan ng hustisya ng ninuno na ito ang langit ngayon. Sumulyap si Luo Jufeng sa kinatatayuan ng Long habang tumatawa, at nakitang walang gagawa ng aksyon, lalo pa niyang ipinagmalaki, ang iyong bayan ng Shenlang, sumuko na sa iyo. Brat, sabihin mo sa sarili mo, gusto mo ba ng buong katawan? O gusto mo bang mamatay kaagad at putulin ito? Luo Jufeng, huwag kang mag-alala, imbestigahan mo muna ang bagay na ito. Hinarang ni Su Xian ang kalsada sa oras na ito. Ang batang ito ay nagdulot na ng mga hinaing sa publiko, ano pa ba ang kailangang imbestigahan? Si Luo Jufeng ay namumuhi. Ngunit lumingon pa rin si Su Xian kay Ye Fan at nagtanong, Ye Fan, alam mo ba ang kasalanan? Bakit ako may kasalanan? Tanong pabalik ni Ye Fan. Ang pumatay sa dalawang yumaong emperador at ang pumatay kay Kung Suo, ngunit ikaw. Tanong ni Su Xian. Nang akala ng lahat ay magpapaliwanag si Ye Fan, diretsyong sinabi ni Ye Fan, si Su Wexen at Su Chen ay pinatay ko. Si Kung Suo ay hindi ko pinatay. Maniwala ka man o hindi, ikaw ang bahala. Muling bulalas ng audience. Gayunpaman, maraming sibilyan ang nadama na si Ye Fan ay hindi mukhang isang sinungaling. Naglakas loob pa siyang umamin sa pagpatay sa emperador, bakit pa siya magsisinungaling para kay Kung Suo? Ang maharlikang pamilya ng pamilyang Su ay may malungkot at nakakapangilabot na hitsura sa kanilang mga mukha, at ang kanilang saloobin kay Ye Fan ay labis na galit na galit. Ang reyna na si Luo Feiyan ay nakaupo na may maputlang mukha, na parang nag-iisip ng kung ano, kagat-kagat ang kanyang mapupulang labi, ang kanyang maningning na mga mata ay tumingin kay Ye Fan na may halong emosyon, at tumulo ang mga luha. Kamahalan. Nakilala mo ba talaga ang takas na ito sa isang restaurant? Tanong ni Su Xian kay Siyang Suwang. Napabuntong hininga si Suwang at inamin, oo, ngunit may ganoong bagay. Ikaw, si Su Xian at ang iba pang grupo ng mga ninuno at elder ng pamilyang Su ay nahuli. Ang kanilang pinakamalaking pag-asa ngayon ay si Suwang, ngunit si Suwang ay nakaupo at nakikipag-inuman kasama ang pumatay sa dalawang yumaong emperador. Talagang mahirap para sa kanila na patuloy na suportahan si Suwang at magtiwala kay Suwang. Kawawa naman ang maharlikang pamilya. Napabuntong hininga si Su Xian sa langit. Ngumisi si Billy Dongliu sa oras na ito, Prinsipe Xian, ngayon dapat mong maunawaan kung bakit hindi mapagkakatiwalaan ng pamilya Bailey natin itong si Su nakalimutan. Ang aming pamilya Bailey ay nagbabantay sa Northeast sa loob ng libu-libong taon, nagtatanggol laban sa hindi mabilang na mga kaaway, at paano ka makakalaban sa maharlikang pamilya ng walang dahilan? Marami ring tao sa eksena ang tumanggo, at tunay na nakaugat sa puso ng mga tao ang imahe ng pamilya Bailey bilang isang tapat at matuwid na pamilya. Sa pagkakataong ito, lahat ng uri ng kaina-hinalang mga mata ay itinuon kina Suwang at Ye Fan. Mahinahong sinabi ni Luo Jufeng, ano ang nangyari sa emperador na ito, kailangan mong isaalang-alang ito sa iyong sarili, ngunit ang mabahong batang lalaki ng Shenlang clan ay nasaktan ang ninuno noong nakaraang pagkakataon, at papatayin siya ng ninuno ngayon. Si Luo Jufeng ay bihis na bihis ang cultivation base ng Holy Spirit ay sumiklab, at pagkatapos gamitin ang Wind Traverse Art, ang kalangitan ay napuno ng bug zone ng hangin. Makinig sa hangin. Sa isang iglap, mula sa lahat ng direksyon at anggulo, ang hindi mabilang na invisible na hangin ay naging napakatalim na mga talim, na patuloy na pumapalibot kay Ye Fan, na parang lalamunin nila si Ye Fan anumang oras. Nang makita ito, si Ye Fan ay tila tinadtad sa hindi mabilang na mga piraso. Mabahong bata, lumuhad ka ngayon at humingi ng awa sa aking ninuno, bibigyan kita ng isang buong bangkay. Ngumisi si Luo Jufeng. Kabanata 2347 Nagpapanggap akong hari. Itong Luo Jufeng. Magiging malupit siya. Ito ay makikita na mayroong maraming puot sa aking puso. Maraming mga ninuno sa pinangyarihan ang nagulat, nakipag-usap sa isang junior, para sa paggamit ng base ng paglilinang ng banal na espiritu. Sa mata ng karamihan ng mga tao, si Ye Fan ay isa ng patay, naghihintay ng mga piraso ng laman at dugo na madudurog at sumabog. Imbes na lumuhad, mas mabuting mamatay ng nakatayo, hindi man lang nakakahiya. Tumingin si Ye Fan sa mga gangster sa paligid niya, medyo naiinip, bastos, maingay ka talaga. Walang kinalaman sa iyo ang mga pangyayari ngayon, kaya gusto mo na lang ligawan si kamatayan. Natigilan si Luo Jufeng. Nalalapit na ang kamatayan, gusto pa rin siyang kausapin ni Ye Fan ng ganito. Ang mga manunood sa eksena ay nakaramdam din ng hindi kapanipaniwala, itong si Ye Fan ay masyadong magaling magpanggap, saan niya nakuha ang tiwala, gusto ba niyang maging bayani bago siya mamatay? Ang ilang mga tao sa eksena na nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Ye Fan ay tumingin kay Luo Jufeng na may nakakaawang tingin. Alam nila na kung talagang gagawin ito ni Luo Jufeng, hindi ito naiiba sa pagpapakamatay. Lungkot ang mukha ni Luo Jufeng, haha. Mabuti. Puputulan ng matandang ninuno ang iyong laman, tingnan natin kung gaano katigas ang bibig mo. Nang matapos siyang magsalita, nakakita siya ng libu-libong walang kulay na mga wind blade, gumagalaw patungo kay Ye Fan na buong tapang na bumati sa kanya. Ipinikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata, na orihinal na nilayon upang bumaril, ngunit tumigil.
Nakita ko ang lahat ng mga talim ng hangin sa isang iglap ay nagyelo, at pagkatapos ay naging bug zone ng hangin na humihip sa katawan ni Ye Fan. Ang mga manunood ay puno ng pagtataka, hindi alam kung ano ang nangyayari. Sumimangot si Luo Jufeng at tumingin kay Su Wang na biglang bumaba sa likuran niya. Ang mga mata ni Su Wang ay naging ice blue, at siya ang gumawa ng aksyon upang pigilan ang pag-atake ni Luo Jufeng. Kaagad, may mga pagsabog ng mga tandang. Pagkatapos ng lahat, ang kakayahang harangin si Luo Jufeng ng napakadali ay isang patunay ng lakas ni Su Wang. Emperor, anong ibig mong sabihin? Galit na galit si Luo Jufeng. Bahagyang sinabi ni Su Wang, Ancestor Luo Jufeng, niligtas ko lang ang iyong buhay, ngunit hindi ko kailangan na magpasalamat ka sa akin, dapat kang umatras muna. Iligtas mo ako. Natawa si Luo Jufeng sa galit, pinatay ng taong ito ang iyong ama at nakababatang kapatid, ngunit narito ka para pigilan ang ninuno na ito na patayin siya. Su Wang, ano ang iyong intensyon? Totoo kaya ito? Gusto mo bang maghiganti sa maharlikang pamilya at pangunahan ng mga kaaway na ito na salakayin ang Great Expedition? Sa pagkakataong ito, kahit na ang mga tao ng pamilya Su ay hindi na muling nagsalita para kay Su Wang, pagkatapos ng lahat, ang mga aksyon ng emperador ay nagdulot sa kanila ng labis na kainahinala. Tumingin si Su Wang sa langit at nagsabi, maghintay sandali, maghintay para sa isang bisita na dumating, maraming bagay ang natural na malulutas. Bisita. Su Wang, huwag kang maglaro, anong klaseng bisita? Huwag kang mag-alala. Malapit na itong dumating, hindi napigilan ni Su Wang na tumingin kay Ye Fan, Brother Ye Fan, ito na ba ang oras? Tumango si Ye Fan, sinabi niya kay Ye Fan. Sinabi ko kaagad. Ano? Su Wang, tinatawag mo talagang kapatid ang kaaway na pumatay sa iyong ama. Si Prince Su Xian at ang isang grupo ng mga tao mula sa pamilya Su ay nakaramdam ng labis na kahihiyan. Nag-aatubili na sinabi ni Su Wang, huwag mag-alala, lahat, maaari kang lumaban anumang oras, ngunit hindi mo alam ang katotohanan, hindi sulit na gamitin ng ganito. Ang tono ni Su Wang ay medyo sinsero, kasama ang lakas ng putok ngayon, maraming tao ang namangha, ngunit maraming tao ang kumalma. Sa sandaling ito, may huni ng agila sa kalangitan, at isang malaking halimaw na hugis agila ang pumailanglang. Kaagad na sumunod, isang figure ang lumipad pababa mula sa langit. Pinagmasdan ng mabuti ng lahat at napag-alaman na ito ay isang matangkad, matipunong binata na may kaaya-ayang kutis, nakasuot ng malalaking leather na pantalon at isang malaking leather vest na hindi tugma sa hugis ng kanyang katawan. Ang binata ay tila medyo napahiya, tumingin sa paligid at napakamot sa kanyang ulo, napakaraming tao ang naghihintay sa akin, alam kong mahalaga na magbihis. Nang makita si Ye Fan, tuwang-tuwa ang binata at napatakbong nakangiti, Kuya Ye Fan. Haha, pasensya na. Mali ang nakalipad na lungsod sa daan, alam mo kung gaano kadali para sa akin ang mawala. Tumayo si Ye Fan. Niyakap siya ng oso, at sinabing may mapaglarong ngiti, Gilon, kung hindi ka sasama, maraming tao ang mamamatay. Ang tao rito ay ang barbarong haring si Bukohor. Talaga o hindi, napakatindi ba ng pagsusulit ng Holy Emperor Mu? First time mong pumunta dito, at hindi mo alam kung saan pupunta, natatawang sabi ni Jiron. Ang 10,000 tao na naiwan sa pinangyarihan ay medyo natigilan. Hindi nila alam kung sino itong lalaking biglang dumating at mukhang barbarian. Ngunit naroon din ang Night King, Bailey Taicheng at iba pa, nakakunot ang kanilang mga kilay at nanlalamig ang kanilang mga mata. Lumingon si Jilun, lumakad patungo kay Su Wang, at sumaludo, Barbarian King Bukohor, na inaanyayahan na pumunta rito, marahil ito ang emperador na bagong naluklok sa Dasheng. Ang kanyang Barbarian King na si Bukohor, maghihintay ako. Matagal na kayong nagkita, kaya't patawarin mo ako sa hindi ko pagiging magalang. Ngumiti si Su Wang. Nagkaroon ng kaguluhan sa madla, at ang mga tandang ay muling lumikha ng isang rurok. Ang Barbarian King. Ang taong ito ay ang Barbarian King. Talaga, nandito na ang Demon God King, at gayon din ang Barbarian King. Si Su Xian at iba pang miyembro ng maharlikang pamilya ay nagulat sandali, at tumingin kay Bukohor na mapagbantay. Talaga bang Barbarian King ka? Tanong ni Su Xian. Nakita ni Bukohor na maraming tao ang tila hindi naniniwala dito. Pagkatapos magkibit-balikat, isang turquoise chaotic power ang bumungad sa kanyang katawan. Kaagad pagkatapos, ang kanyang katawan ay namamaga ng labis, at sa isang kisap mata, siya ay naging parang burol, na may pagmamalaki na nakatayo sa gitna ng karamihan. Isang nagninangas na bulalakaw ang nahulog mula sa langit, at isang malaking palakol sa labanan ang nahulog sa kanyang mga kamay. Sacred Relic Giant Axe Garuda. Maraming mga ninuno ng banal na kaharian sa pinangyarihan ang nakilala ang pinagmulan ng relic na ito. Hinawakan ni Bukohor si Garuda sa kanyang balikat at ngumisi, bakit, may nang-ahas bang magpanggap bilang hari? Bukohor, napakatapang mo, anong lakas ng loob mong pumunta sa imperial na lungsod ng mag-isa? Dahil nandito ka. Ngayon, huwag mo nang isipin na bumalik. Bakas sa mga mata ni Belidong ang kawalang awa, at itinaas niya ang kanyang kamay at sinuntok ng kamao si Bukohor. Ang nagliliyab na buhangin at mga bato ay sumabog mula sa lupa, ngunit sa kalagitnaan pa lamang ng pag-atake, bigla itong huminto sa himpapawid.
Isang sabog ng nagyayelong enerhiya ang damaloy, ang lahat ng mainit na buhangin ay lumamig, at ang alikabok ay nawala. Biglang lumitaw ang figure ni Su Wang sa pagitan ng bahay ni Bailey at Bukahar, at walang pakialam na nagsabi, Patriarch Bailey Donglio, dumating na ang mga barbarian na hari, huwag mo siyang hayaang magsabi ng anuman, kailangan mong magmadali upang gawin ito ay masyadong naiinip. Hindi ba? O, kayo ba ang pamilya ni Bailey ay sadyang sinasabotahe ang pagkakataon para sa ganoong pag-uusap? Su Wang. May madugong alitan kami ni Savage. Ngayon hindi mo lang pinuprotektahan ang kaaway na pumatay sa iyong ama, kundi pinuprotektahan mo rin ang barbarian na hari. Tanong ni Bailey Donglio. Lumingon si Su Wang, tumingin kay Ye Guangxing, at nagsabi, Haring Ye, ikaw ang iyong suporta, at gumamit ng mapayapang diplomasya upang mabuhay ng mapayapa ang mga tao sa lahat ng bansa. Para sa kadahilanang ito, ang Panginoon ng Wuya ay espesyal na inanyayahan upang talakayin ang plano. Ngayong narito na ang barbarong hari, hindi ba dapat suportahan ninyong dalawa ang barbarian na hari upang tapusin ang kanyang mga salita? Isang kakaiba. Sumilay ang tingin sa mga mata ni Ye Guangxing, tumingin siya kay Ye Fan, na hindi nakangiti, at nakangiting sinabi, tama, sa katunayan, hayaan muna natin ang kanyang kamahalan Bukahar na ipaliwanag ang kanyang mga intensyon. Kabanata 2348 Isang magandang laro ng chess. Masayang ngumiti si Su Wang at sinabing, Haring Barbarian, ano ang gusto mong sabihin pagdating mo sa oras na ito? Maaari mo ring samantalahin ang presensya ng ilang malalaking pamilya at angkan sa aking ekspedisyon at malayang magsalita. Hindi gaanong nagsalita si Butchahar. Inilagay ang higanteng palakol ng Garuda sa lupa, kumuha ng isang scroll ng gintong seda, at iniabot ito kay Su Wang gamit ang dalawang kamay. Kamahalan na emperador ng dakilang ekspedisyon, alam ng haring ito na bagamat kakaakyat pa lamang ng kanyang kamahalan sa trono, siya ay isang mapagkakatiwalaang monarko. Ang ganitong uri ng pagtitiwala ay hindi lamang dahil ang biolohikal na ina ng kanyang kamahalan ay mula sa damuhan. Sa ganoong okasyon, handang pilitin ng kanyang kamahalan ang lahat ay sumang-ayon na tretuhin ang haring ito ng may kagandahang loob, na nagpapakita ng katapangan at katapangan. Hindi pa nagtagal, ang haring ito ay nag-utos ng formal na tigil-tigilan sa Great Expedition, na nag-withdraw ng mga tropa mula sa 8,000 milya ang layo, at ang mga lumabag sa utos ay direktang papatayin. Ito ay isang pagkakataon na makikita ng iyong sariling mga mata sa lahat ng bahagi ng Great Expedition. Upang higit na maniwala ang lahat sa dakilang ekspedisyon sa puso ng hari at ng mga tao sa mga damuhan, ang pambansang liham, na ito, personal na pumunta rito ang hari upang ihatid ito. Ang bulalas agad ng audience. Tunog, maraming tao ang nagpakita ng kagalakan, hindi ka panipaniwala. Ang barbarian na haring si Bukahar ay talagang pumunta sa imperial na lungsod ng Dasheng at nagbigay ng liham ng kapayapaan. Iyon ay katumbas ng isang tigil-tigilan sa pagitan ng dalawang bansa, kabaklaan. Hindi bababa sa panahon ng paghahari ng Bukahar, ang mga savage ay hindi na makikipagdigma sa Great Expedition. Ngunit si Bukahar ay napakabata pa, na nangangahulugan na ang dalawang bansa ay magkakaroon ng mahabang panahon ng kapayapaan. Ngumiti si Su Wang at kinuha ang pambansang sulat gamit ang dalawang kamay, at nagpapasalamat, ang katapatan ng barbarian na hari, sa ngalan ng daan-daang milyong tao sa Great Expedition, taos-puso kong tinatanggap ito. Kaagad, itinaas ni Su Wang ang pambansang liham at malakas na sinabi, ang dakilang pananakop at ang ilang ang digmaan ay tumagal ng 3,000 taon. Ngayon, ako at ang barbarian na hari, ang kanyang kataas-taasang Bukahar, ay nagkasundo na itigil ang digmaan. Mula ngayon, hanggat ako at ang kanyang kamahalan na si Bukahar ay nasa kapangyarihan, ang dalawang bansa ay hinding-hindi magtatagal ng dugong ito sa pakikipagkaibigan. Kumalat ang boses sa buong audience, at sa lahat ng live na broadcast, sa lahat ng bahagi ng Great Expedition. Agad na may mga tagay at tagay sa eksena. Pagkatapos ng lahat, kumpara sa kaharian ng mga Diyos ng demonyo, ang banta ng ilang sa Great Expedition ay mas malaki. Bago ang Wild Truce, akala ng lahat ay panandalian lamang ito, ngunit ngayong dumating na ang mga ligaw na hari upang personal na isumite ang kanilang mga kredensyal, tiyak na hindi ito magiging peke. Pinahahalagahan ng mga barbarian ang mukha at dignidad, at ang barbarian na hari ay personal na dumating sa malaking ekspedisyon, ang kanyang saloobin ay sapat na kapanipaniwala. Ang pag-iisip ng kanilang mga nakatatanda, magkasintahan, at mga bata ay hindi na kailangang pumunta sa hangganan, at maaaring harapin ang sakripisyo anumang oras, natural na nagpapasigla sa mga maharlika at karaniwang tao. Mabuhay ang kamahalan Su Wang. Banal ang iyong kamahalan. Ang merito ng kanyang kamahalan ay nasa hinaharap. Maraming mga aristokratikong pamilya at angkan, na orihinal na neutral, ang natural na kinikilala ang mga nagawa ni Su Wang. Kahit si Su Wang ay may kalahati ng barbarian na dugo sa kanyang katawan, iniisip ng lahat na ito ay isang magandang bagay, hindi isang iskandalo. Si Su Xian at iba pang miyembro ng maharlikang pamilya ng pamilyang Su ay nasa sabik din ng marinig nila ang mga tagay mula sa lahat ng direksyon. Kung titingnan ito sa paraang ito, ang Su Wang ay isa na lamang na pinakamataas mula noong Emperor Ming Yuan sa 3,000 taon ng dakilang kampanya. Kailanman ay walang emperador, kahit na ang dakilang emperador Ming Yuan,
na hindi napigilan ng digmaan sa pagitan ng ilang at ng dakilang ekspedisyon. Kamahalan Suwang, ang ating mga matatandang kasamahan ang minamaliit ang mahusay na talento at diskarte ng kanyang kamahalan. Ang aming pamilyang Su, lubos na sumusuporta sa kanyang kamahalan. Gawin ang aming makakaya upang mapanatili ito dashing ang interes ng mga tao. Nang makitang pinagsama-sama ni Suwang ang katayuan ng maharlikang pamilya at nakuha ang mga puso ng mga tao, lahat sa pamilyang Su ay mabilis na nagpahayag ng kanilang paninindigan ng may paggalang. Sa sandaling ito, nahulog ang puso ng lahat sa pamilyang Su. Si Suwang ay nagkaroon ng magandang relasyon kay Savage, ngunit hindi siya nakikipagtulungan sa kaaway upang ipagkanulo ang bansa, ngunit hinahayaan si Savage na magkusa na maghanap ng kapayapaan, na talagang kakaiba. Kahit papaano, pinanatili ni Suwang ang dignidad ng dakilang ekspedisyon, ang dignidad ng maharlikang pamilya, at pinakipot ang mga puso ng mga tao, na nagpagaan ng pakiramdam ng lahat sa pamilyang Su. Ang mga ninuno at matatanda ng pamilyang Su ay may ngiti sa kanilang mga mukha. Buti na lang at hindi nila pinakinggan ang mga salita ng pamilya Bailey ngayon lang, kung hindi ay nademot na sila. Bullshit. Paano ka makikinig sa mga salita ng mga barbaro? Napahiya si Bailey Taicheng sa sandaling ito, sinabi niya, hindi kaya lahat ng dugo ay peke. Lusubin ang dakilang pananakop. Huwag kang magpapalinlang sa kanya. Ang kapaligiran ay biglang nagyelo muli, at maraming tao ang nagpakita ng pagdududa. Oo, dapat may dahilan ng Barbarian King para magsumite ng Letter of Peace, di ba? Tumahimik ang lahat. Halatang malakas at malalakas ang mga Savage, at pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban sa atin, bigla na lang silang gustong magsama ng matiwasay. Hindi ba't nagdududa? Si Suwang at ang Barbarian King ay magkasamang kumikilos. Parehong dugo. Ngumisi si Bailey Taicheng. Galit na sinabi ng unang elder na si Suzon, Bailey Taicheng, sinadya mong maghanap ng gulo. Nagagawa pa rin ng barbarong hari na ibuka ang kanyang bibig sa harap ng mundo. Nang malapit ng mag-away ang dalawang panig, tumawa si Bukohar, haha, bakit? Magaling. Sasabihin sa iyo ng haring ito. Nang tumingin ang lahat dito, malakas na sinabi ni Bukohar, marahil ay alam din ito ng kakaunting taong naroroon. Mahigit 10 taon na ang nakalipas, ang haring ito ay nagkaroon ng isang, kandian, na utos ay ipinahayag, at ang kautosang ito ay naghigpit sa salungatan sa pagitan ng ilang at ng dakilang ekspedisyon. Gayunpaman, dahil sa ilang pagkakaiba sa ating mga damuhan, palaging may mga digmaan sa Bimengcheng. Ngunit, ang magulong Bolkien, sa ilang kadahilanan. Mula 10 taon na ang nakalipas, hindi pa sila naglunsad ng pag-atake sa katabing Phasia City. Itinaas ni Butchahar ang kanyang higanting palakol at lumipat patungo sa lahat sa pamilya Bailey. Itinuro, Bailey Taicheng Patriarch. Ang iyong pamilya Bailey ay walang anumang digmaan sa aming mga ligaw na tribu sa nakalipas na 10 taon, bakit hindi ka magbanggit ng isang salita ngayon? Pinapadala mo lang ba ang iyong hukbo para maubusan at lumipad? Sha Cheng, manghuli ka at mabahira ng dugo ng hayop ang ulo ng baril, tinatawag din ba itong tuloy-tuloy na digmaan sa atin sa kagubatan? Sa kabaligtaran, ang Shenlong Zhenbeiho ang nakikipaglaban sa amin taon-taon sa ligaw, at ang angkan ng Xuanming ang naapektuhan nito. Mahusay na kabutihan at katwiran, suportahan ang isang mapayapang tigil-tigilan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, muling nagkagulo ang eksena, at maraming tao ang nagulat. At ang mga tao ng pamilya Bailey ay lahat ay mukhang sobrang pangit. Napabuntong hininga si Ye Fan sa kanyang puso nang marinig niya ito. Ang alyansa sa pagitan ng mga Bolkin at Yi Sanxiao ay nangangahulugan na sila ay kaalyado din ng Night King, at ang Night King ay lihim na nakikipag-ugnayan sa pamilya Bailey. Sa ganitong paraan, natural na hindi na muling mag-aaway ang mga Bolkin at ang kalapit na Bailey family sa Phasia City, bagkus ay dadaan na lang sila sa pag-arte. Ang pinakalayunin ay, una, na mawalan ng suporta ang pamilyang Su at Hamina, ang pangalawa ay hayaang magpalit ng kamay ang wilderness, at ang pangatlo. Natural, sa wakas ay magandang ipamahagi muli ang mga benepisyo. Ang mga puwersang ito ay talagang naglaro ng magandang laro ng chess. Kung magiging maayos ang lahat, sa huli, sa tulong ng Heavenly Star God General, ang dakilang ekspedisyon at ang ilang ay maaaring muling hatiin. Ang punto ay, ang lahat ay tila maayos, at ito ay mas madali kaysa sa pagpilit ng paggamit ng puwersa upang agawin ang kapangyarihan. Kapag nasa poder na sina Ye Guangxing at Wu Yelongyu, magiging mga bayani lamang sila na nagdudulot ng kapayapaan, hindi mga magulong ministro at magnanakaw. Kung tungkol sa ilang, sa huli, kung si Bukohar lamang ang natitira upang suportahan ang kanyang sarili, siya ay walang kapangyarihan. Nakakalungkot lang. Sa kabilang banda, dahil sa malaking pagbabago sa templo, may nangyaring hindi inaasahan, at sa intervention ni Ye Fan, natural na nasira ang plano. At ang chain reaction ay humantong sa katotohanan na ngayon, maaaring hayaan ni Ye Fan si Bukohar na tumakbo sa imperial na lungsod, at sa sapat na panghihikayat, maaari niyang personal na sirain ang kasinungalingan. Kabanata 2349 na paano niya ito ginawa. Bailey Taicheng. Napakatapang mo. Sinadya mo talagang itago ang digmaan sa hangganan. Galit na sinabi ni Suzon, ang iyong pamilya Bailey ay kumukuha ng napakaraming kagamitang pangdigma mula sa kabangyaman bawat taon.
Galit na sinabi ni Bailey Taicheng, ito ang lahat ng mga salita ni Bukahar. Siya ay sadyang sinisiraan ang ating pamilya Bailey upang maghasik ng kaguluhan. Tama. Kung ang pamilya Bailey natin ay nagsinungaling ng higit sa 10 taon, maaaring hindi malaman ng yumaong emperador. Siyempre hindi ko alam. Napatingin si Suwang sa direksyon ng pamilyang Tu sa oras na ito, kung tutusin. Ang Commander-in-Chief ng Shadow Guard, si Lord Tuyu, ay matagal nang nakatayo kasama ng iyong pamilya Bailey. Kung hindi, paano mo masisiyasat ang usapin ng pag-inom at pakikipag-usap kay Kuya Yefan? Nagkaroon ng mga pagsabog ng mga tandang sa eksena, at maraming mga tao ang hindi bobo, kaya ang lahat ay naituwid ng sabay-sabay. So yun ang nangyari. Tama. Ang pamilya Tu at ang pamilya Su ay nagkaroon ng alitan sa loob ng libu-libong taon. Gaya ng inaasahan, hindi nila ito matiis. Sinabi ko na ang Phasia City ay napakalayo, paano malalaman ito ng pamilya Bailey? Ano ang nangyari sa unang restaurant sa imperial na lungsod? Nakakahiya. Ilang henerasyon na ang tapat ng pamilya Bailey, bakit ganito ngayon? Nagalit si Bailey Taicheng at sumigaw, kalokohan. Ganitong bagay. Bukahar provokang. Haha. Mapanghamak na sinabi ni Butchahar, Patriarch Bailey, ang ating mga tao sa damuhan ay maaaring pumatay at manakawan, ngunit hindi kayo ang manlinlang ng mga tao. Bueno, kung pipilitin mong sabihin ito, ang hari ay magbibigay ng isa pang pinakamahalagang dahilan. Ang dahilan kung bakit ang haring ito ay handang magsumite ng liham ng kapayapaan ay dahil siya ay sadyang naglakbay ng libu-libong milya at nakarating sa imperial na lungsod dahil sa ating Barb Orica na mataas na saserdote. Ang iyong kalooban. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang 10,000 tao sa eksena ay nagulat muli. Ang mataas na saserdote ng ilang ay ang tunay na espiritual na pinuno ng ilang, at ang hari ng ilang ay nangangailangan din ng pagsang-ayon ng mataas na saserdote. Empty vernacular. Gumagawa ka. Namula si Bailey Taicheng. Malamig na sumangot si Bukahar, mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, paanong ang isang barbarong hari ay maglalakas loob na pagtawanan ang mataas na pari? Talagang iniisip na kung walang pag-aproba ng mataas na saserdote, ang haring ito ay maglalakas loob na isumite ang liham ng kapayapaan. Pari, dito mismo, ang haring ito ay magsalita ng walang kaparerekan sa harap ng punong pari. Ano? Nandyan ang mataas na pari. High Priest Pastor. Siya rin ang nangunguna sa 12 santo, tama ba? Habang nakatingin ang lahat sa paligid, inilagay ni Bukahar ang higanteng palakol, tumalikod, at hinarap si Yefan, lumuhod sa isang tuhod. Nakita ko siyang umuungal, Barbarian King Bukahar, meet High Priest Yefan. Sa isang instant, parang nagyelo ang oras. Maririnig ang tahimik na patak ng karayom. Tahimik na nakatayo doon si Yefan, na may medyo walang magawang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa katunayan, wala siyang planong ibunyag ang kanyang pagkatao, ngunit umabot na siya sa ganito, at hindi mahalaga. Bumangon ka, itinaas ni Yefan ang kanyang kamay. Bukahar pagkatapos ay bumangon at ngumisi kay Yefan. Mukhang alam din niya na hindi siya inutusan ni Yefan na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, kaya medyo nag-aalala siya na hindi magiging masaya si Yefan. Nagkaroon ng pagsabog ng mga tandang sa eksena, at ang tunog ng mala-tsunami na mga talakayan ay walang katapusan. Ano? Si Yefan ang High Priest ng ilang. Paano ito posible? Isang batang lalaki mula sa Shenlong clan ang naging High Priest. Ngunit ang haring barbarian ay hindi dapat gumawa ng ganoong biro. Nang nagulat ang lahat sa oras na iyon, lumitaw ang isang marka ng rune sa noo ni Yefan, isang misteryosong kinang na umaakit sa atensyon ng lahat. Tanda ng barbarian god. Talagang high priest ng templo. Maraming mga ninuno sa eksena ang malinaw na nakipag-ugnayan sa barbarian high priest, at nakilala nila ito kaagad. Ito. Ang batang ito ay ang mataas na pari ng ilang. Natigilan si Luo Jufeng. Maging ang Shenlong clan ay nagulat. Tumawa ang ninuno na si Ren Tianquo at sinabing, talagang hindi inaasahan, ang aking Shenlong clan ay may ligaw na high priest. Ang batang ito, paano niya nagawa? Si Ye Chaoshuan at iba pa ay tuwang-tuwa. Tumayo si Gu Qing sa karamihan at nakita ang eksenang ito, tinakpan ang kanyang bibig at dilat ang kanyang mga mata, bigla niyang naunawaan kung bakit siya biglang ginamit muli ng templo. Ang misteryosong babae na ito ay nagdala sa kanya ng labis na amazed, ngunit siya ay pinasigla pa rin hanggang ngayon. Nakita rin ni na Feng Qinglan at Xiao Waiso ang kanilang magagandang mga mata na tumirek. Lan Lan. Itong Yefan, sino siya? Medyo nalito si Feng Qinglan, hindi niya talaga maintindihan kung sino ang lalaking ito. Nagkatinginan sina Ye Guangxing at Wu Ye Longyu. Kung titignan, medyo mabigat ang ekspresyon niya, na talagang lampas sa inaasahan nila. Nagulat ang lahat sa Bailey family. Sa oras na ito, pakiramdam nila ay namumutla na sila at walang kapangyarihan. Ang boses ni Yefan ay kumalat sa buong audience, ang High Priest Pastor ay pumanaw na sa ilang kadahilanan, at ang Wilderness Temple ay pansamantalang nasa ilalim ng kontrol ng orihinal na High Priest. Ang High Priest. Walang pakialam si Pastor sa aking pinagmulan sa dakilang digmaan at ang Dragon Clan, at kalooban ng imprint ng Diyos ay ipinagkatiwala sa akin, at hinahangaan ko ang malawak na pag-iisip.
Ang Wilderness at Dasheng ay maaaring umunlad ng mapayapa at umunlad ng sama-sama, na para rin sa interes ng mga tao sa magkabilang panig. Nagkaroon ako ng mahusay na pakikipag-usap sa kanyang kataas-taasang suwang, at nagkasundo kami at inaprubahan ang bakhaha. Opisyal kong isusumit ang aking mga kredensyal. Sa pagkakataong ito, lahat ng nasa eksena ay wala ng anumang pagdududa, at lahat ng uri ng tagay at palakpakan ay nasa lahat ng dako. Gayunpaman, sinabi ni Ye Guangxing sa mahinang boses, ito pala ay si High Priest Ye Fan. Talagang walang galang. Hindi katakataka na nagawa mong pumatay ng 2 yumaong emperador. Kakaiba ito, High Priest Ye Fan, pinatay mo ang 2 yumaong emperador, bakit hindi naghiganti sa iyo si Su His Majesty Wang, ngunit gustong makipagtulungan sa iyo? Ngayon tila ang mga taong nakinabang mula noon ay kayong dalawa, Kamahalan Suwang at High Priest Ye Fan. Hindi kaya ang lahat ng ito ay isang dulang pinagsamahan mo? Nagsanib puwersa ka ba para patayin ang 2 yumaong emperador? Napakasimple nito, inisip ni na Su Wexen at suganat ng kanyang anak na ako ay isang banta at gusto akong patayin, ngunit pinatay ko ako, iyon lang, tanong pabalik ni Ye Fan, baka gusto nila akong patayin, hindi ko kayang lumaban. Nagkaroon. Maraming talakayan sa madla, kung sinabi ito ni Ye Fan noon, maaaring hindi maniwala ang maraming tao. Ngunit ngayong lumabas na ang pagkakakilanlan ng High Priest of the Wilderness, nadama ng karamihan na ang kredibilidad ay napakataas. Pagkatapos ng lahat, si Ye Fan ay kwalipikado, at ang mataas na pari ay hindi bamuka ang kanyang bibig. Higit sa lahat, nagdala si Ye Fan ng pambihirang kapayapaan kay Dasheng. Sa kaibahan, ano ang kinalaman ng mga hinaing sa pagitan ng maharlikang pamilya at ng pamilyang Shenlong sa mga karaniwang tao? Ngumisi si Ye Guangxing, High Priest Ye Fan, ito ay iyong walang laman na salita at walang ebidensya. Ngumisi si Ye Fan, ikaw ay isang hari lamang sa gabi, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para tanungin ang mga salita ng mataas na pari na ito? Ngayong nagdala ako ng kapayapaan at kasaganaan sa dakilang ekspedisyon, ano ang maaari mong dalhin sa night stargazing? Aba, ang magandang bagay na nakinabang lang ng mga tao. Ikaw Ye Guangxing kailangan itong basagin. Kailangan mong hayaan ang 2 bansa na makipagdigma. Ay, hindi tama. Ikaw Yuang ay marami lang nakipag-usap, sinusubukang gawing mapayapa ang kaharian ng demonyo at si Dasheng, ang gayong mabait at matuwid na prinsipe ay hindi dapat sadyang pumili. Bagay ba ito? Sumimangot si Ye Guangxing at nanatiling tahimik. Marami ring mga tao sa eksena, na nakatingin kay Ye Xingguan ng may kawalang kasiyahan at hinamak. Gaano man ito ginawa ni Ye Fan, natalo si Su Wexen at ang kanyang anak, ngunit hindi ito masyadong maluwalhati. Bukod dito, dahil siya ang mataas na pari ng ilang, ang kanyang mga salita ay dapat na lubos na kapanipaniwala. Ang punto ay, tulad ng sinabi ni Ye Fan, ang Night King ay nagtanong sa oras na ito, na medyo naiiba sa orihinal na imahe at sumalungat sa kanyang sarili. Haha! Stargazing ngayong gabi, binaril ko ang sarili ko sa paa. Napabuntong hininga si Xiao Qings ng Phoenix Clan at ngumiti, hindi nakapagtataka na si Ye Fan ay sobrang kumpiyansa sa kalye noong araw na iyon, kaya mayroon pa rin siyang mahalagang pagkakakilanlan. Ang Shenlong Clan ay talagang may mahusay na karakter. Ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ng pamilyang Su ay tumingin din kay Ye Guangxing ng may pagbabantay at puot. Ano man ang mangyari, ang posisyon ni Su Wang ay matatag na ngayon at sikat sa mga tao. Ang susi sa pagiging emperador ni Su Wang ay ang itinuro ni Su Wexen sa kanyang buhay, hindi ang sariling ideya ni Su Wang. Kung iginiit ng Night King na si Su Wang ay isang emperador na nakipagsabuatan sa kalaban at nagtaksil sa maharlikang pamilya, halatang sinasadya niya ang laban sa pamilyang Su. Kung paano na itatag ang tiwala sa pagitan namin ng High Priest Ye Fan, ang bagay na ito ay maaaring isantabi pansamantala. Gayunpaman, ang pinakakagyat na bagay ay talagang gusto kong malaman kung bakit ginagawa ng pamilyang Bailey ang ganitong uri ng pambubuli. Anong nangyari? Tumingin si Suwang kina Bailey Taicheng, Bailey Dongliu at iba pang mga tao, biglang lumabas ang kanyang aura, at nagtanong ng malamig na mga mata, Bailey family, alam mo ba ang kasalanan? Kabanata 2350 Whole. 2350. Si Bailey Taicheng ay mukhang nag-aalala at tumingin sa ilang mga ninuno sa tabi niya. Bumantong hininga si Bailey Dongliu, mali ang isang hakbang, mali ang isang hakbang. Ngayong dumating na ang usapin sa puntong ito, wala nang itinatago ang pamilya nating Bailey. Dahil gumawa tayo ng ganoong pagpili noon, kailangan nating tanggapin ang lahat ng kahihinatnan. Patriarch, ikaw ang magdesisyon, ang pamilya Bailey natin ay walang duwag. Kailan? Narinig ito ni Bailey Taicheng, napangangalang siya at humakbang pasulong, oo. Itinago nga ito ng aming pamilya Bailey. Sitwasyon ng labanan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, may mga sigaw ng pang-aabuso sa eksena. Sinusumpa ang Bailey family para sa kawalang hiyaan, panloloko sa mga mapagkukunan, pag-aalsa, at iba pa. Tiniis ni Bailey Taicheng ang kanyang galit at nagpatuloy,
talagang ang ating Bailey family ang nagtago sa sitwasyon ng labanan. Gayunpaman, ang ating Bailey family ay nagbabantay sa Phasia City, ang kontribusyon nito sa Great Expedition ay hindi bababa sa ibang pamilya. Nakita mo lang ang ating pamilya Bailey na nanloloko ng mga materyales para sa paghahanda sa digmaan, ngunit nakita mo na ba na ang pamilya ng hari ay sadyang nagbawas ng mga paghihigpit upang maiwasan ang ating pamilyang Bailey? Ang Royal Family gusto naming bantayan ng aming pamilya Bailey ang hangganan, ngunit nag-aalala kami sa sarili naming tropa. Pag-unlad at paglago. Bakit kailangang pakainin ang Zenbei Army sa Beiming City ng malalakas na tropa at malalakas na kabayo, habang ang ating Bailey Iron Cavalry sa Phasia City ay dapat makatipid ng pera? Dahil sila ay mga angkan, dapat silang mapayapa. Kami ang napili, kaya huwag kayong mag-alala na magre-rebelde kami. Isipin na ang mga tagalabas ay kailangang maging magalang at makipag-usap sa kanilang sariling mga tao. Masyadong madaya. Sigaw ni Bailey Taicheng habang lumilingon siya sa paligid, nagtanong siya, itong matataas na opisyal sa korte, mga prinsipe mula sa buong mundo. Magtanong kayo. Totoo ba ang sinabi ko ni Bailey Taicheng? Tumango, kinukumpirma ang sitwasyon. Talagang loyal at mabait ang pamilya natin Bailey from generation to generation, but it is not for nothing. It does not mean na madali tayong mabuli. Ang mga aksyon ng maharlikang pamilya ay nagpapalamig sa aming pamilya Bailey, umiling si Bailey Taicheng. Bailey Taicheng. Kung mayroon kang anumang hindi kasiyahan, maaari kang makipag-usap sa aming maharlikang pamilya, bakit mo gustong gawin ito? Tanong ni Susan. Elder, hindi mo ba nabanggit ito sa aming pamilya Bailey? Haha. Paano napunta dito ang kapatid kong si Bailey TV, ang dean ng Tianwen Academy? Hindi ba dahil humingi siya ng mga supply sa Supreme Emperor, pero binigyan siya ng Supreme Emperor ng titulong dean? Sa maliwanag na bahagi, ang biyaya ng emperador ay makapangyarihan, at ang aming pamilya Bailey ay nakakuha ng mukha, ngunit mailigtas ba nito ang mga sundalong nasa harapan? Balik tanong ni Bailey Taicheng. Isang grupo ng mga tao mula sa pamilyang Su ang nagbulungan, nag-uusap tungkol sa nangyari sa nakaraan, na parang totoong nangyari. Sa oras na ito, itinuro ni Bailey Taicheng si Ye Guangxing sa mataas na plataporma, Ye Wang, napakalayo nito. Huwag kang tumahimik. Noon, pumunta ka sa Phasia City at nakipag-usap sa akin ng isang plano, na nagsasabi na naabot mo ang isang pinagkasunduan sa mga Bolkin, at na walang digmaan sa labas ng Phasia City sa loob ng higit sa 10 taon. Ang aming Bailey. Desidido ang pamilya na gawin ang mga nagawa natin ngayon, bagamat hindi tungkol sa pagtuturo, ngunit ikaw ay nasa likod ng mga eksena. Isang malaking aura ng pagsasabuatan ang bumalot sa mga manunood. Gayun din. Commander 2, ibinigay ng iyong pamilyang 2 kay Ye Guangxing ang lahat ng utos ng mga bituin. Kung wala ang kooperasyon ng iyong pamilyang 2 sa loob ng mahigit 10 taon, hindi kami naging ganoon kadaling magtago sa mga mata at tenga ng mga tao. Si Bailey Taicheng ay naghagis ng isa pang nakakagulat na kulog sa kinatatayuan ng pamilyang 2, ang isang grupo ng mga ninuno at matatanda ay nagmukhang malungkot. Hehe, hindi ako nakabalik ng walang kabuluhan sa pagkakataong ito. Sulit para sa imperial na pagsusulit ng Holy Emperor na makita ang isang labanan ng mga pinili, nakangiting sabi ni Ling Yanju. Ito ay kawili-wili, ang pamilya Bailey ay hihilahin ng pamilya Ye at ang pamilyang Tu sa tubig ng magkasama, sabi ni Ye Hongshu. Sa panig ng Baihu clan, nang marinig ang tungkol sa Heavenly Star Order, isang elder ay agad na tumingin kay Bai Wuji. Master Hao, itong Night Star Watcher ay nangongolekta ng Heavenly Star Order. Ang nasa kamay ng aming pamilya. Tumayo si Bai Wuji na nakatalikod ang kanyang mga kamay, at sinabi sa kanyang sarili, ang Heavenly Star Order ay dala ng markina ito ay walang kabuluhan, ang Night Star Watcher ay kulang ng isang piraso, let's see what he's up to. Sa panig ng angkan ng Phoenix, tinanong ng patriarka si Xiao Qing's old ancestor, tila sumiklab ang digmaan ngayon, tayo ay. Tumingin si Xiao Qing sa iba pang malalaking angkan, at sinabing may mapaglarong ngiti, ang ibang mga angkan ay hindi gumagalaw sa ngayon, kaya natural na hindi rin tayo gumagalaw. Kailangan lang nating maging tagapanood. Mukhang may tiwala sa sarili itong si Ye Guangxing at kayang kumbansihin ang ating angkan. Tingnan natin kung anong trump card ang mayroon siya. Sa sandaling ito, tuluyang lumutang si Ye Guangxing palayo sa the stand ay nahulog. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang haring ito ay hindi natatakot na aminin ang lahat ng ito. Patriarch Bailey, hindi mo kailangang mag-alala masyado. Ang ipinangako ng haring ito ay matutupad pa rin, pagmamalaki ni Ye Guangxing. Hari ng gabi. Ikaw pala ang may kasalanan ng pagtataksil. Si Su Xian at ang iba pang miyembro ng royal family ay galit na galit. Si Ye Guangxing ay tumawa ng mapang-asar at sinabing, sa mundong ito, mayroon ng mga taong may kakayahang naninirahan dito, paano magkakaroon ng anumang pagsasabuatan? Kung talagang nanalo sa puso ng mga tao ang iyong pamilyang Su, hindi namin hahayaan ang aming pamilya Ye, pamilya Tu at pamilya Bailey. Tumayo sa tapat mo ngayon. Si Dasheng ang iyong pamilyang Su na nasa kapangyarihan, ngunit ang mga tao ng pamilyang Bailey ay namatay sa hilaga, at ang mga tao ng aming pamilyang Ye ay namatay sa dagat. Ito ay naging 3,000 taon.
Ang iyong pamilyang Su ay dapat makontento, ngayon kahit ang iyong emperador ay hindi ito mapanatili, anong mga kwalipikasyon ang mayroon ka para protektahan ang mga tao ng Dasheng? Hindi kwalipikado ang pamilya naming Su, maaari bang ikaw, isang makasalanan at tusong rebelde, ay kwalipikado? Tumawa si Su Xian. Itinaas ni Ye Guangxing ang kanyang ulo at sinabi, ako, si Ye Guangxing, ang nagpasimula sa Demon God Kingdom Lord na humingi ng kapayapaan. At ginawa ko ang sinabi ko, at nagdala ng kapayapaan sa Phasia City sa loob ng higit sa 10 taon. Sa mga tuntunin ng bloodline, merito, at talento, ay Knight Stargazing is naturally much more qualified than this hairy boy you elected. Puno ng katarantiduhan. Ito ay para lamang sa iyong makasariling pagnanasa at ipagkanulo ang mga interes ng dakilang ekspedisyon bilang kapalit. Ang iyong layunin ay hindi para sa Great Expedition. Ano ang ginagawa ng mga tao, ngunit nais na maghanap ng kapangyarihan at agawin ang trono? Sabi ni Suzan na may paghamak. Dahil umabot na tayo sa puntong ito, walang kabuluhan na sabihin ang mga bagay na ito. Ngayon ay 3 laban sa 2, ang iyong pamilyang Su, 2 na lang ang paraan ngayon, magbitiw. O mapahamak. Walang pakialam na sabi ni Ye Guangxing. May mga tunog ng hingal na hangin sa lahat ng dako, at walang sino man ang mag-aakalang ang kumukulong tagpo ng imperial na pagsusuri sa banal na emperador ay hindi man lang pampaganya. Sa isang kisap mata, ang mga powerhouse mula sa iba't ibang antas ng buhay ay nagharap sa isa't isa sa isang tit-for-tat battle, at ito ay umabot sa puting mainit na paghaharap ng labanan ng mga dinastiya. Walang dodang sumiklab ang labanang ito sa pagitan ng 5 pangunahing pamilya, dahil hindi magtutulungan ang angkan, at walang gustong makialam ng padalos-dalos at hayaan ang sinumang kunin ito. Hey! Biglang tumawa ng mahina si Emperor Su Wang na kanina pang tahimik. Nataranta ang lahat. Sa sobrang takot kaya ng emperador na ito ay nagkaroon siya ng problema sa kanyang isipan. Maaari ka pa ring tumawa sa oras na ito. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.